Sa loob ng 3 taon, naging asawa ako. Pero mas masahol pa sa alipin ang turing sa akin. Sa gabing ito, hindi lang putik ang ibinato mo sa puting damit ko, Dario. Itinapon mo rin ang huling piraso ng respeto ko sa'yo. Tandaan mo ang araw na ito. Dahil ang babaeng minaliit mo sa gitna ng ulan, siya ang tatapos sa kaharyang ipinagmamalaki mo. Kaya mo bang harapin ang katotohanang ang taong tinawag mong basura ang siyang hahawak sa iyong hininga? Pirmahan mo na yan. Huwag mo nang paikutin ang kwento, Ning. Pareho nating alam na pabigat ka lang sa buhay ko. Wala kang ambag sa kumpanya, wala kang silbi sa lipunan, at nakakasawa na ang mukha mong amoy kusina. Nakatayo si Luningning sa harap ng lumang plansahan, hawak ang umuusok na plansa. Sa ilalim ng kanyang namamagang mga kamay ay ang mamahaling paboritong polo shirt ni Dario. Ang damit na buong gabi niyang pinag-ingatang unatin para sa mahalagang meeting nito kinabukasan. Ang mainit na singaw ng plansa ay humaplos sa kanyang pisingi. Ngunit mas nakapapaso ang lamig ng mga salitang katatapos lamang bitiwan ng kanyang asawa. Walang luhang bumagsak. Tila tumigas ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang buong paligid ay nagmistulang malayo at umiikot, habang ang boses ni Dario ay nag-iwan ng nakakabinging alingawngaw sa kanyang isipan. Unti-unting lumuwag ang pagkakakapit ng kanyang nanginginig na mga daliri sa hawakan ng plansa. Ang mga kamay niyang pinuno ng kalyo at paso kakatrabaho para sa pamilyang ito ay tila nawala ng pakiramdam. Ibinaba niya ang plansa sa gilid, tahimik at mabagal, natatakot na baka sa kaunting ingay ay tuluyan ng mabasag ang natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 3 taon ng pag-aalay ng dugo at pawis, sa 3 taon ng pagtitiis sa mga panlalait at panliliit, ito ba ang naging halaga niya? Isang pabigat na kailangang itapon? Isang makapal na sobre ang inihagis ni Dario sa ibabaw ng hapag? Dumausdos ito at tumigil sa mismong tapat ni Ning. May 200,000 dyan. Malamig na dugtong ni Dario. Inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling suit na mismong si Ning ang bumili mula sa sarili nitong ipon nung nagsisimula pa lamang sila. Sobra-sobra na yan bilang bayad sa 3 taon mong paglilinis ng bahay ko. Kunin mo na, mag-empake ka at umalis ka bago pa dumating ang mga bisita ko mamayang gabi. Ayokong makita nilang isang basurang katulad mo. Bago pa man makapagsalita si Ning, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang ina ni Dario, si Doña Elvira. Ang matanda ay kumikinang sa mga alahas na diamante. Ang mga matang kasing talim ng patalim habang nakatingin sa manugang. Aba, andito pa pala ang linta. Matinis na panunuya ni Doña Elvira. Pinapaypayan ang sarili na tila diring-diri sa hangin na nilalanghap ni Ning. Kunin mo na ang limos ng anak ko, Luningning. Utang na loob mo pa nga sa amin na kinupkop ka namin dito. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Mukha kang basahan. Kaya hindi mo masisi si Dario kung humanap siya ng babaeng kagalang-galang at may uring iharap sa lipunan. Dahan-dahan nag-angat ng paningin si Ning. Tiningnan niya ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa sarili niya at ang ginang na pinagsilbihan niya ng parang sariling ina. Walang bakas ng awa sa mga mata nila, kundi purong pandidiri at pagmamataas. Hindi niya kinuha ang sobre. Sa halip, tahimik siyang naglakad patungo sa maliit na kabinet. Kinuha ang isang lumang bag na dala niya noong unang araw siyang pumasok sa mansyong iyon, at isinilid ang iilang lumang damit niya. Wala siyang kinuha ni isang mamahaling gamit, kahit ang relong bigay sa kanya, iniwan niya sa ibabaw ng kama. Keep your money, Dario, mahinang wika ni Ning. Ang boses ay nanginginig, ngunit may pilit na tapang. Ang halaga ng dangal ko ay hindi kayang bayaran ng barya mo. Kung ang tingin mo sa akin ay basurahan, mas nakakaawa ka, dahil sa basurahan ka nang galing, bago ka naging sino ka man layon. Tuluyan tinalikuran ni Ning ang mansyon na naging kulungan ng kanyang kaligayahan. Bitbit ang isang lumang bag, habang sa likuran niya ay umaalingaw-ngaw ang halahak ng mag-ina. Tinatawanan ang kanyang kawalan ng kakayahan. Kinagabihan, binalot ng malakas na bagyo ang buong syudad ng Makati. Ang ulan ay bumabagsak ng walang awa,
Nilulunod ang mga kalsada at pinapalabo ang mga ilaw ng matataas na gusali. Nakatayo si Ning sa gilid ng bangketa. Walang payong, yakap-yakap ang kanyang lumang bag. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kaisa-isang maayos na damit na natitira sa kanya, binili pa ng kanyang yumaong ama nung siya ay dalaga pa. Basang-basa na siya, ang malamig na hangin ay nanunuot sa kanyang buto. Ngunit mas matindi ang ginaw sa kanyang puso. Naghahanap siya ng masasakyan patungo sa probinsya. Nagbabaka sakaling may bus pang bibiyahe sa gitna ng delubyo. Mula sa kalayuan, dalawang matatalim na ilaw ng sasakyan ang mabilis na lumapit. Umaungal ang makina ng isang pamilyar at mamahaling itim na kotse. Nakita ni Ningning ang sasakyan, alam niyang kay Dario ito. Nakita rin siya ni Dario mula sa loob. Sa halip na umiwas o magminor, sinadya ni Dario na ibaling ang manibela patungo sa gilid ng kalsada, direkta sa malaking lubak na puno ng maitim at maputik na tubig. Walang nagawa si Ning kundi pumikit. Pumilansyik ang maruming tubig ng buong lakas. Ang malamig at malapot na putik ay sumaboy sa kanyang mukha, sa kanyang buhok, at dumungis ng tuluyan sa kanyang malinis na puting bestida. Bumagal ang pag-andar ng kotse. Bumaba ang bintana sa gilid. Mula sa loob, nakita ni Ning ang mukha ni Dario. May katabing isang magandang babae na nakasandal sa kanyang balikat. Tumatawa ng malakas si Dario. Ang boses ay nakakarindi sa gitna ng ulan. "Ayan ang nababagay sa'yo, Ning!" Sigaw ni Dario. Itinuturo ang putik sa damit ni Ning. "Isang hamak na putik sa kalsada. Hanggang dyan ka na lang. Huwag ka nang babalik sa mundo ko." Bumilis muli ang sasakyan. Naiwan si Ning na nakatayo sa gitna ng usok at malakas na buhos ng ulan. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang nanginginig na kamay at pinunasan ang putik sa kanyang pisingi. Ang tubig ulan ay humalo sa kanyang mga luha. Hinuhugasan ang dumi, ngunit hindi ang pait ng pambabastos. Ganito ba talaga kabagsik ang mundo sa mga taong nagmahal ng totoo? Tanging mga hikbi niya na lamang ang nakikipagsabayan sa ingay ng bagyo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagguho, naramdaman niyang huminto ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulunan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang malapad at itim na payong ang nakasangga sa hangin, nagbibigay ng masisilungan sa kanyang nanginginig na katawan. Sa kanyang harapan ay isang pares ng makintab at mamahaling sapatos na hindi alintana ang pag-apak sa putikan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang matangkad na lalaki, may pormal na kasuotan at mga matang, may malalim na lungkot ngunit punong-puno ng paggalang, ang nakatingin sa kanya. Wala itong sinabi, ngunit ang paraan ng paghawak nito sa payong na mas ipinoprotekta si Ning kaysa sa sarili nito laban sa ulan, ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Sino ang lalaking ito at bakit tila kilala siya ng mga mata nito? Pinigilan ng malapad na itim na payong ang malupit na hagupit ng bagyo, subalit ang lamig ay nanatiling nakakapit sa nanginginig na katawan ni Luningning. Sa harap niya ay ang estrangerong nag-alay ng masisilungan sa gitna ng kanyang pagguho. Ang mga mata ng lalaki ay tila isang malalim na karagatan ng kalmado sa gitna ng unos na bumabalot sa Makati. Walang halong panghusga sa kanyang tingin, habang pinagmamasdan ang putik na dumungis sa puting bestida ni Ning. Sa halip na matuwa sa tulong, isang matinding hiya ang umakyat sa dibdib ni Ning. Sanay siyang minamaliit. Sanay siyang tinitingnan ng may pandidiri ng mga taong mayayaman, kaya't ang kusa niyang reaksyon ay ang umatras ng isang hakbang. Mahigpit niyang yakap ang kanyang sarili, pilit itinatago ang mga bahid ng maruming tubig sa kanyang damit, tila isang sugatang ibon na nagtatago sa sariling mga pakpak. "Miss, baka magkasatif ka rito sa labas." Malalim at mahinahong wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kape sa malamig na umaga. Walang bakas ng pagmamataas na madalas marinig ni Ning mula kay Dario. "May maliit na kainan dyan sa kanto.
Let me take you there, para lang makapagpatuyo ka. Bago pa man makatanggi si Ning, marahan nitong iginiya ang payong sa direksyon ng isang maliit at maliwanag na karinderiya sa gilid ng kalsada. Hindi niya hinawakan si Ning. Napanatili niya ang sapat na distansya, isang pahiwatig ng malalim na paggalang sa espasyo ng isang babaeng halatang dumaan sa matinding trauma. Dahil sa pagod at pamamanhid ng kanyang mga binti, tahimik na sumunod si Ning sa ilalim ng silong ng payong, iniwan ang malamig na bangketa at ang alaala ng nakakapasong halahak ng kanyang asawa. Ang loob ng maliit na kainan ay amoy, luya at bawang. Ang mainit na singaw mula sa malaking kaldero ng arroz caldo ay tila yumakap sa nanlalamig na balat ni Ning. Pinili ng lalaki ang isang mesa sa pinakasulok, malayo sa mapanuring mata ng iilang customer na sumisilong din sa ulan. Umupo si Ning sa monoblock na upuan, nakayuko, hindi magawang salubungin ang paningin ng estranghero. Ilang sandali pa, isang umuusok na mangkok ng lugaw ang inilapag sa kanyang harapan. Kainin mo muna yan para mainitan ang sikmura mo. Utos nito sa malambing na paraan. Tumingala si Ning. Ang lalaki ay nakaupo sa kanyang tapat. Bahagyang basa ang balikat ng mamahaling suit nito dahil mas inilapat nito ang payong kay Ning kanina. Kumuha ito ng isang malinis at puting panyo mula sa bulsa ng kanyang dibdib at marahang inilapag sa gilid ng mangkok ni Ning. Punasan mo ang mukha mo. You're safe here. Dugtong nito. Tinitigan ni Ning ang panyo. Napakalinis nito. Napakaputi. Kabaligtaran ng kanyang kalagayan. Unti-unting nanginig ang kanyang mga labi. Kinuha niya ang panyo at sinimulang kuskusin ang putik sa kanyang pisingi. Ngunit habang ginagawa niya yon, ang pilit na itinatagong luha ay tuluyan ng kumawala. Ang bawat pag-agos ng kanyang luha ay kasabay ng alaala ng mga salita ni Dario, na siya ay basahan, pabigat, walang silbi. Mas idiniin niya ang pagpunas, halos kuskusin niya ang kanyang balat, hanggang sa mamula ito, pilit inaalis ang dumi na pakiramdam niya, ay nakakapit na sa kanyang pagkatao. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo. Ang boses ng lalaki ay pumigil sa kanyang marahas na kilos. Ang dumi na ibinato ng ibang tao sa iyo ay hindi kailanman magiging bahagi ng tunay na ikaw. Natigilan si Ning. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa manipis na pader ng kanyang emosyon. Inilapag niya ang panyo. Ang mga kamay ay patuloy sa pag-ikot sa ibabaw ng kanyang kandungan. Wala po akong pambayad dito. Mabilis na wika ni Ning. Ang boses ay paos at basag. Ang kanyang paninindigan at utang na loob ay hindi pumapayag na maging pabigat siya sa kahit kanino. Wala akong kahit isang kusing sa bulsa ko. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi ko po kayo kilala. At siguradong hindi niyo rin gustong madikit sa isang taong mukhang basurera. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng lalaki. Tiningnan niya si Ning ng diretso sa mata, hindi ang damit nitong marumi, kundi ang kaluluwa nitong naghahanap ng kakapitan. May mga pagkakataon sa buhay natin na nawawalan tayo ng lahat. Panimula ng lalaki, ang mga mata nito ay tila naglalakbay sa sariling madilim na nakaraan. May mga bagyo na hindi natin inaasahan. I've been in the dark too. At noong panahon na halos malunod ako, may isang taong nag-abot sa akin ng payong. Kaya huwag mong isipin ang bayad. Eat. Bagamat may pag-aalinlangan, sinimulang higupin ni Ning ang mainit na sabaw. Ang init nito ay unti-unting nagpabuhay sa kanyang nanlalamig na kalamnan. Sa bawat subo niya, pilit niyang binubuo ang kanyang plano. Wala siyang pamilyang uuwian sa Maynila. Ang kanyang ama ay matagal nang pumanaw. Ang mansyon na itinuring niyang bahay ay naging impyerno na nagluwas sa kanya. Kailangan niyang mabuhay, hindi para maghigante, kundi para patunayan kay Dario at sa sarili niya na kayanin tumayo kahit walang nakasandal na kayamanan. Nang maubos niya ang pagkain, nakita niyang dumukot ng pitaka ang lalaki. Kumuha ito ng ilang buong libo at akmang iabot sa kanya. Agad na umurong si Ning.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at pagtutol. Sabi ko po, hindi ko kailangan ng limos. Tumaas ng kaunti ang boses ni Ning, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkapit sa natitira niyang danggal. Maraming salamat po sa pagkain at sa panyo at sa payong. Pero hindi ko po tatanggapin ang pera niyo. Sanay po akong magtrabaho. Sanay akong maglinis, magluto, mag-alaga. Ang kailangan ko po ay trabaho, hindi awa. Natahimik ang lalaki. Ang kanyang kamay na may hawak na pera ay nanatili sa yere ng ilang segundo bago niya ito dahan-dahang ibinalik sa pitaka. Sa halip na mainis sa pagtanggi ni Ning, isang kakaibang kislap ng paghanga ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa loob ng mundong ginagalawan niya, na puno ng mga taong mukhang pera at mapagsamantala, narito ang isang babaeng itinapon na sa putikan, ngunit nananatiling dalisay ang prinsipyo. Inilabas ng lalaki ang isang maliit at makintab na itim na card mula sa kanyang bulsa. Ipinatong niya ito sa ibabaw ng mesa at dahan-dahang itinulak palapit sa kamay ni Ning. Kumunot ang noo ni Ning habang binabasa ang nakasulat na ginintuang letra. Rafael Ilagan, hindi kita bibigyan ng limos kung yan ang makakasira sa dangal mo. Seryosong wika ni Rafael. Ang kanyang tinig ay nagtataglay ng kapangyarihan, ngunit nababalot ng pag-asa. Tumayo siya, inaayos ang butones ng kanyang suit. Pero binibigyan kita ng pagkakataon. Kailangan ng anak ko ng mag-aalaga. Matagal na siyang nakakulong sa sarili niyang takot. Hindi pera o profesional na nurse ang kayang magpagaling sa kanya. Tiningnan ni Rafael ang mga mata ni Ning na puno ng mga katanungan. Kailangan niya ng isang taong alam ang pakiramdam ng masaktan ng sobra. At kailangan niya ng isang pusong handang lumaban. Tawagan mo ang numerong yan bukas kung handa ka na. Walang lingon-likod na naglakad si Rafael palabas ng karinderiya, sumuong muli sa ulan, at sumakay sa nag-aabang na sasakyan hindi kalayuan. Naiwan si Ning na nakatitig sa ginintuang card sa ibabaw ng lumang mesa. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagluha, nakaramdam siya ng isang maliit, ngunit malinaw na pintig ng pag-asa. Maliwanag na ang sikat ng araw kinabukasan. Subalit ang kadiliman at kasamaan ay nanatiling naghahari sa loob ng marangyang mansyon ng mga Villarreal. Sa loob ng master's bedroom, abala ang mga kasambahay sa pagtatanggal ng lahat ng bakas ni Luningning. Nakatayo sa gitna ng silid si Doña Elvira, nakapameywang, suot ang kanyang sutlang roba na abot hanggang sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang bawat sulok ng kwarto. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong palapag at tila nanggagaling sa isang taong walang nikatiting na habag sa puso. Linisin niyo ng maayos yan! Ayokong may matirang kahit isang hibla ng buhok ng babaeng yon sa pamamahay ko. Matinis na utos ni Doña Elvira habang pinapagpagan ang kanyang mga kamay na tila nandidire. Itapon niyo lahat ng murang damit niya, pati ang mga lumang una na dinala niya mula sa probinsya niya, sunugin niyo sa likod bahay. Nakakadire. Ilang taon kong tiniis ang amoy ng mahirap sa pamamahay na ito. Tahimik lamang na kumikilos ang mga kasambahay. Sa isang gilid, palihim na pinupunasan ng matandang si Aling Rosa ang kanyang mga luha, habang dinadampot ang isang basag na picture frame mula sa sahig. Larawan yon ni Ning at ng yumaong ama nito. Alam ni Aling Rosa ang katotohanan. Alam niya na si Ning ang nagpuyat para alagaan si Doña Elvira noong ma-stroke ito 2 taon na ang nakararaan. Si Ning ang nagmamasahe sa matanda, nagpapainom ng gamot, at nantitiyaga sa masasamang salita nito araw-araw. Subalit na yon, parang basurang winalis na lamang palabas ang pinakamabait na taong nakilala niya. Mula sa pintuan, pumasok si Dario hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Maayos ang kanyang buhok at mukhang presko, walang anumang bakas ng pagsisisi matapos siyang iwan ang kanyang asawa sa gitna ng bagyo kagabi. Relax, ma, nakangising wika ni Dario habang humihigop ng kape. Wala na yung linta. Nakita ko siya kagabi sa kalsada, mukhang basang sisiw. Sigurado akong uuwi na yon sa kung saang lupalok man siya nanggaling.
We can finally breathe and live the life we actually deserve. Lumapit si Doña Elvira sa kanyang anak at hinaplos ang balikat nito ng may labis na pagmamalaki. Dapat lang, Dario. You are a CEO. You belong to the high society. Kailangan mo ng asawang kapantay natin. Hindi yung utusan na nag-ambisyon maging senyora dahil lang tinulungan ng papa mo nun. Mabuti na lang at tapos ng utang na loob natin sa pamilya niya. Habang nag-uusapang mag-ina, maingat na nililinis ni Aling Rosa ang pinakailalim na drawer ng maliit na mesa sa gilid ng kama. Napansin niya ang isang nakaipit na maliit na bagay sa ilalim ng kahoy. Nang pilitin niya itong kunin, lumabas ang isang lumang passbook ng bangko at isang nakatuping piraso ng papel. Kahit natatakot, lumapit ang matandang kasambahay kay Dario. Nakayuko itong iniabot ang nakuha. Sir Dario, may naiwan po si Ma'am Ning. Nakatago po sa pinakasulok ng drawer niya, panginginig ng boses ni Aling Rosa. Napakunot ang noo ni Dario. Hinablot niya ang passbook. Nang buksan niya ito, nakapangalan yon kay Luning Ning Salcedo. Tiningnan niya ang mga listahan ng deposito. 500, 1,000, 2,000, maliliit na halaga na naipon sa loob ng 3 taon. Umabot din yun ng halos 100,000 piso. Pinuksan niya ang maliit na nakatuping papel. Nakasulat doon ang maayos na sulat kamay ni Ning. Para sa persona na utang ni Dario sa bangko. Malapit na nating mabuo. Konting tiis na lang, hindi na siya mamroblema. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa silid. Naalala ni Dario ang nakaraan, bago pa lumago ang kumpanya nila. Mayroon siyang tinakbuhang malaking utang dahil sa sugal na itinago niya sa kanyang ina. Wala siyang alam na nalaman pala ito ni Ning. At sa loob ng 3 taon, lahat ng sobrang barya sa palengke, lahat ng hindi ginastos ni Ning sa sariling niyang pangangailangan, lahat ng lumang damit na tiniis nitong suotin ng paulit-ulit, inipon ng kanyang asawa para isalba siya sa kahihiyan. Kung ibang lalaki lamang ito, baka gumuho ang kanyang mundo sa konsensya. Baka tinakbo niya ang kalsada upang hanapin ang asawang nagmahal sa kanya ng buong tapat. Ngunit hindi si Dario Villarreal. Ang kanyang puso ay matagal ang kinain ng pagmamataas at kasakiman. Isang malakas at mapang-uyam na halahak ang pumunit sa katahimikan. Tumawa ng tumawa si Dario hanggang sa mamula ang kanyang mukha, idinidikit ang passbook sa mukha ng kanyang ina upang ipakita ito. Tignan mo nga naman, Ma! Natatawang bulyaw ni Dario. Itinuturo ang halaga sa passbook. Nag-ipon daw siya para sa utang ko. 100,000? Barya. Barya lang to kumpara sa mga kontratang pinipirmahan ko araw-araw. Anong akala niya sa akin? Pulubi na kailangan iligtas ng mga barya ng isang katulong? Tumawahin si Doña Elvira, paling-iling na may halong labis na pandidiri. Napakababaw talaga ng utak ng mga mahihirap. Akala siguro niya, kapag nakapag-ipon siya ng ganyang barya, ay mamahalin mga siya ng totoo. Throw that garbage away, Dario. Baka may dalang malas yan. Walang pag-aalinlangang pinunit ni Dario ang passbook, pati na ang sulat ni Ning. Hinati niya ito sa gitna, pinunit muli, hanggang sa maging maliliit na piraso. Ang bawat pagkapunit ay tila pagpunit sa lahat ng sakripisyo at malinis na intensyon ng kanyang asawa. Ibininbin niya ang kanyang kamay sa itaas ng basurahan at hinayaang mahulog ang mga pira-pirasong papel tulad ng mga patak ng luha na hindi na kailanman mabubuo pa. Rosa, itapon mo yan sa labas. At huwag niyo nang babanggitin ang pangalan ng babaeng yan sa bahay na to. Malamig at pinal na utos ni Dario. Bago ito lumabas ng kwarto, upang tawagan ang kanyang kerida, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang lalaki sa buong mundo. Hindi nila alam, ang mga piraso ng papel na ibinasura nila ngayon, ang nag-iisang pusong totoo na nagmamalasakit sa kanila, ay ang mismong bubuo sa reyna na tatapos sa kanilang wad na kaharian. Ang orasan ng kanilang pagbagsak ay opisyal nang nagsimulang umikot. Sariwa ang hangin na sumalubong kay Luningning nang bumaba siya sa isang tahimik at eksklusibong subdivision sa Alabang.
Hawak-hawak niya ang itim na business card na ibinigay sa kanya ni Rafael Ilagan. Ang ginintuang letra nito ay tila nag-iisang liwanag sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Pagkatapos ng 2 araw na pag-iisip sa maliit na kwartong inuupahan niya gamit ang huling pera, nagpasya siyang subukan ang pagkakataong ito. Wala na siyang babalikan, ngunit meron siyang sariling bubuuin. Ang bahay na tumambad sa kanya ay hindi tulad ng mansyon ng mga Villarreal na sumisigaw ng kayabangan sa bawat gintong palamuti. Ang bahay ng mga Ilagan ay malawak, ngunit mapayapa. Napapaligiran ng matataas na puno ng mahogany at mga namumulaklak na bougainvillea. Walang maiingay na piging, walang matang mapanghusga. Ang tanging maririnig ay ang banayad na simoy ng hangin. Isang may edad na katiwala ang nagpapasok kay Ning patungo sa isang malaking kwarto sa ikalawang palapag. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ning sa isang sulok ng maluwang na kwarto. Sa gitna ng nagkalat na mga makukulay na laruan na halatang hindi ginagalaw, nakaupo ang isang batang babae. Nasa 5 o 6 na taong gulang pa lamang ito, nakayuko at nakayakap sa sariling mga tuhod. Ang buhok nitong kulot ay nakatago sa ilalim ng isang kumot. Walang sigla, walang ingay. Tila isang manikang tinanggalan ng kaluluwa. Siya si Sofia, boses yun ni Rafael. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa kanyang anak na may matinding pighati na tanging isang ama lamang ang makakaramdam. Simula nang mawala ang asawa ko, 2 taon na ang nakakaraan. Hindi na siya nagsalita. Hindi na rin siya numingiti. Dinala ko na siya sa pinakamagagaling na doktor, pero wala. Nakakulong siya sa sarili niyang takot. At hindi ko alam kung paano siya aabutin. Naramdaman ni Ning ang kirot sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sarili sa batang iyon. Isang kaluluwang pinili ang katahimikan bilang kalasag laban sa sakit. Dahan-dahang humakbang si Ning papalapit. Hindi siya gumawa ng mabilis na kilos. Hindi niya pinilit na hawakan agad ang bata. Umupo siya sa sahig. Ilang talampakan ang layo kay Sofia. Sapat lamang upang hindi ito maramdaman na nasasakal, ngunit sapat din upang malaman itong hindi siya nag-iisa. Tahimik na pinanood ni Rafael ang bawat galaw ni Ning. Sanay siyang makakita ng mga nurse at doktor na agad na kumukuha ng mga laruan upang piliting makuha ang atensyon ng kanyang anak, na kadalasang nauuwi sa pag-iyak ni Sofia. Ngunit iba si Ning. Naupo lamang ito, huminga ng malalim, at hinayaan ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nila ng bata. Isang lumang kahoy na manika ang nakahiga malapit sa paa ni Ning. Pinulok na ito ng dahan-dahan. Sa halip na ibigay kay Sofia, sinumulan niya itong ayusin. Pinagpaga niya ang gamit ng manika, inayos ang buhok nito, at marahang inihiga sa kanyang hita na parang isang tunay na sanggol. At pagkatapos, isang malambing na tinig ang bumasag sa katahimikan ng silid. Sinimulang awitin ni Ning ang isang lumang kundiman, ang mismong kantang ipinaghele sa kanya ng kanyang ina noong siya ay musmos pa at natatakot sa kulog. Ang kanyang boses ay hindi perpekto, ngunit puno ito ng init, ng pag-unawa, at ng matinding kalungkutan na unti-unting ginagawang pag-asa. Bawat nota ay tila humahagod sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Tila tumigil sa paghinga si Rafael. Ang kanta ay pumuno sa kwarto, pilit na binubura ang kalungkutang matagal nang nakatira roon. Nakita niya kung paano bumagsak ang luha mula sa mata ni Ning, hindi dahil sa sariling sakit, kundi dahil sa matinding simpatya sa batang nasa harap niya. Sa kalagitnaan ng kanta, nangyari ang isang himala na matagal ang hinihintay ni Rafael. Unti-unting inangat ni Sofia ang kanyang ulo mula sa pagkakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang maliliit niyang mata ay nakatitig sa mukha ni Ning. Nakita ng bata ang pagluha ni Ning. Marahil, sa murang isipan nito, naunawaan nitong hindi lamang siya ang nasasaktan sa mundong ito. Dahan-dahan, sa bawat mabagal na hakbang, gumapang si Sofia palapit. Tumigil ang bata sa mismong harapan ni Ning.
Wala itong sinabi. Wala itong ginawang ingay. Inabot lamang nito ang kanyang maliit na kamay at ginamit ang kanyang hinlalaki upang punasan ang luha sa pisingi ni Ning. Huminto si Ning sa pag-awit. Tinitigan niya ang walang malay na mukha ng bata at sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Ning upang protektahan ang sarili ay gumuho. Niyakap niya si Sofia ng mahigpit, ngunit puno ng pag-iingat. Ganon din ang ginawa ng bata. Ibinaon ang mukha sa balikat ni Ning at sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 2 taon, nakatulog si Sofia ng payapa at walang pangamba. Mula sa kanyang kinatatayuan, napasandal si Rafael sa pader. Maring ipinikit ang mga mata habang isang butil ng luha ang tumakas mula rito. Ang bilyonaryong kaya, sanang bumili ng kahit ano sa mundo, ay hindi kayang bilhin ang kapayapaan para sa kanyang anak. Ngunit ang babaeng itinapon sa putikan ng asawa nito ang siyang nagbigay ng panibagong buhay sa kanila. Habang hinihele ni Ning ang natutulog na si Sofia, nag-angat siya ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata ni Rafael. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit alam nilang dalawa, sa sandaling iyon, ang pagpapagaling ng kani-kanilang mga puso ay nagsimula na. Lumipas ang 2 buwan. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng panibagong kulay sa mansyon ng mga ilagan sa Batangas. Hindi na ito isang malaking bahay na puno ng alingaw-ngaw ng katahimikan. Ngayon, maririnig na ang mahinang paghagikik ng isang bata at ang pagkalantog ng mga sandok mula sa kusina. Mga tunog na nagpapahiwatig ng buhay. Nakaupo si Rafael sa malapad na balkonahe. Hawak ang isang baso ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang araw na unti-unting lumulubog. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya si Luningning at si Sofia na naghahabulan sa malawak na damuhan. Ang buhok ni Ning ay malayang nililipad ng hangin. Ang kanyang mga ngiti ay totoong-totoo. Walang bahid ng takot o pag-aalala. Para kay Rafael, ang babaeng ito ay isang palaisipan na dahan-dahang nabubuo. Sa loob ng 2 buwan, nakita niya kung paano inaruga ni Ning ang kanyang anak ng higit pa sa inaasahan niya. Hindi ito nag-aasta na parang bisita. Kumikilos ito bilang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim nilang tahanan. Nang mapagod ang mag-ina sa paglalaro, inihatid ni Ning si Sofia sa kwarto nito para matulog. Ilang sandali pa, lumabas si Ning patungo sa balkonahe, bit-bit ang isang baso ng gatas. Bahagya siyang nagulat nang makitang naroon pa si Rafael. Sir Rafael, akala ko po ay nagpapahinga na kayo sa loob. Nahihiyang wika ni Ning, bahagyang ibinaba ang kanyang paningin bilang paggalang. I told you, drop the sir. Rafael na lang. Pakiusap ng lalaki, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umupo ka muna, Ning. Masyado ka nang napagod maghapon. Umupo si Ning sa kabilang upuan, pinapanatili ang isang magalang na distansya. Ang gabi ay tahimik, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang banyayad na paghampas ng alon mula sa kalapit na dalampasigan ang maririnig. Napakalaki ng pinagbago ni Sofia. Panimula ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa kadiliman ng gabi. Nagsisimula na siyang magsalita ng maliliit na salita. At nakita ko siyang ngumiti kanina. Totoong ngiti. Hindi ko akalain na makikita ko pa ulit yon matapos mamatay ang asawa ko. Tumingin si Ning sa lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan sa likod ng perpektong tindig ni Rafael Ilagan, ang bilyonaryong kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Alam ko po ang pakiramdam ng mawalan ng kakapitan. Mahinang tugon ni Ning. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa hangin. Ang pakiramdam na gusto mo na lang maglaho dahil ang taong naging mundo mo ay siyang nagwasak nito. Lumingon si Rafael sa kanya. Ang mga mata nito ay naghahanap ng kasagutan sa mga salitang matagal nang nakatago sa likod ng matamis na ngiti ni Ning. Yung asawa mo. Bakit na ginawa yun sa'yo, Ning? Nakita ko kung paano ka ni itinapon sa ulan ng gabing yon. Walang sinumang lalaki na nasa matinong pag-iisip ang gagawa nun sa babaeng tulad mo. Napayo ko si Ning.
Pilit niyang nilalabanan ang mga alaala, ngunit ang sakit ay tila isang sugat na bumubuka sa tuwing nasasagi. Dahil pakiramdam niya, utang ko sa kanya ang buhay ko. Sagot ni Ning. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa laylayan ng kanyang damit. Tinulungan ng pamilya nila ang tatay ko noon. Kaya nung pinakasalan niya ako, inisip niyang pag-aari niya ako. Na pwede niya akong saktan, hiyain, at gawing basurahan dahil wala naman daw akong pupuntahan. Natuto akong manahimik. Natuto akong lunukin ang dangal ko. Hanggang sa wala nang natira para sa sarili ko. Humakbang si Rafael palapit. Hindi niya hinawakan si Ning. Ngunit ang presensya niya ay nagbigay ng isang matibay na haligi na pwedeng sandalan. Ang dangal ay hindi nawawala dahil lang may ibang taong hindi marunong kumilala nito, Ning. Seryoso, ngunit malambing na wika ni Rafael. Ang taong nagtapon sa'yo ay bulag sa halaga ng isang brilyante dahil sanay siyang pumulot ng bato. Nag-angat ng tingin si Ning. Ang mga mata ni Rafael ay nakatitig sa kanya, punong-puno ng paghanga at paggalang. Mga emosyong matagal na niyang ipinagdasal na makita mula sa isang taong mahalaga sa kanya, ngunit ipinagkait ni Dario. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ning na isa siyang babae, isang taong may halaga, at hindi lamang isang utusan na walang karapatang mangarap. Bago pa man makapagsalita si Ning, isang malakas na pagtunog ng telepono mula sa bulsa ni Rafael ang bumasag sa kanilang tahimik na sandali. Kinuha ito ni Rafael at sinagot. Kumunot ang kanyang noo at ang mainit niyang mga mata kanina ay biglang naging malamig at seryoso. Ano? Sigurado ba kayo rito? Tanong ni Rafael sa kabilang linya. Pinakinggan niya ang sagot ng kanyang sekretarya bago nagpatuloy. Sige, ihanda niyo ang mga dokumento. Ako na ang haharap sa kanila sa Lunes. Nang ibaba niya ang telepono, lumingon siya kay Ning. May problema ba, Rafael? Nag-aalalang tanong ni Ning. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kumpanya ng mga Villarreal. Nagpadala sila ng proposal. Nasa bingit sila ng pagkalugi. At ang Ilagan Group ang nakikita nilang tanging solusyon. Gusto nilang makipag-meeting sa akin para humingi ng malaking investment. Naniga si Ning sa kanyang kinuupuan. Ang pangalang pilit niyang tinatakasan ay muling kumatok sa kanyang pinto. Ang pamilyang nagtapon sa kanya bilang basura ay ngayon ay nagmamakaawa sa kumpanya ng lalaking kumupkop sa kanya. Nakita ni Rafael ang takot sa mga mata ni Ning. Dahan-dahan, inabot ni Rafael ang nanginginig na kamay ni Ning, isang kilos na nagpapahiwatig na handa siyang lumaban kasama nito. Huwag kang matakot, bulong ni Rafael. Ang boses ay puno ng determinasyon na ipagtanggol ang babaeng unti-unting umuokupa sa kanyang puso. Ikaw ang magdedesisyon. Kung gusto mong tulungan natin sila, tutulungan ko. Pero kung gusto mong ibalik ang sakit na pinaramdam nila sa'yo, ako mismo ang dudurog sa kaharian nila. Hindi nakatulog si Luningning ng gabing iyon. Ang mga salita ni Rafael ay tila mga alon na pabalik-balik sa dalampasigan ng kanyang isipan. Hawak niya ang kapangyarihan upang durugin ang mga taong sumira sa kanya. Isang utos lamang niya. At ang negosyo ng mga Villarreal ay magiging alikabok. Ngunit sa paglipas ng mga oras, napagtanto niya ang isang malinaw na katotohanan. Hindi siya katulad ni Dario. Hindi niya gagamitin ang kapangyarihan at pera ng iba para lamang tapakan ang kapwa. Kinabukasan, maagang kumatok si Ning sa pintuan ng opisina ni Rafael. Nakaupo ang lalaki sa likod ng malaking mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Ngunit agad nitong ibinaba ang mga papel nang makita siya. Nakapagdesisyon ka na ba? Mahinahong tanong ni Rafael. Formal, ngunit may lambing sa kanyang boses. Dahan-dahang naglakad si Ning palapit sa mesa. Matapang niyang sinalubong ang mga mata ng bilyonaryo. Hindi ko po gustong gamitin ninyo ang kumpanya ninyo o ang pera ninyo para lang makaganti ako. Seryosong wika ni Ning. Ang kanyang paninindigan ay buo at hindi natitinag.
Kung tutulungan ninyo sila dahil maganda ang alok nila sa negosyo ninyo, wala po akong karapatang pigilan kayo. Pero kung ibabasura ninyo ang proposal nila dahil lang sa akin, hindi po yon tama. Ayokong maging utang na loob ang paghihigante. Gusto kong bumagsak si Dario dahil sa sarili niyang kasakiman, hindi dahil sa galit ko. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Timitigan ni Rafael ang babaeng nasa harap niya. Sa mundo niya na puno ng mga taong gagawin ang lahat, magsisinungaling, mandadaya, at manggagamit, para lamang makakuha ng pabor at kapangyarihan, narito ang isang babaeng inalok na ng pagkakataong maghiganti, ngunit mas pinili ang malinis na konsensya. Dahan-dahang tumayo si Rafael, naglakad paikot ng mesa, at huminto sa mismong harapan ni Ning. "You truly are a rare gem, Luning Ning," bulong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Ning. Ang kanyang hawak ay nagbibigay ng matinding kapanatagan. "Hindi kita tinulungan para mabaon ka sa utang na loob. Tinulungan kita dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo at nakita kong karapat-dapat kang ipaglaban." Bumuntong hininga si Rafael, tila may isang mabigat ngunit matamis na desisyon na nais ibahagi. "Hindi ko sila bibigyan ng investment. Hindi lang dahil sa ginawa nila sa'yo, kundi dahil hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong walang dangal," paliwanag ni Rafael. Pagkatapos, dumukot siya sa kanyang bulsa at naglabas ng isang simpleng singsing na may maliit ngunit makinang na brilyante. "Pero may isa pa akong gustong itanong sa'yo. At sana, pakinggan mo ang puso mo bago ka sumagot." Nanlaki ang mga mata ni Ning. Napakapit siya sa sarili niyang dibdib habang pinapanood si Rafael na hawak ang singsing. "Hindi kita inaalok ng kasal dahil naaawa ako sa iyo, Ning. Inaalok kita dahil kailangan kita sa buhay ko," pagpapatuloy ni Rafael. Ang boses nito ay puno ng sinseridad at lalim na kailanman ay hindi naramdaman ni Ning mula sa kanyang nakaraang asawa. "Kailangan ka ni Sofia bilang isang ina at kailangan ko ng isang asawa na alam ang tunay na halaga ng pagmamahal. Handa akong maghintay. Handa akong alalayan ka habang naghihilom ka. Pero gusto kong gawin yon bilang asawa mo. Will you marry me, Ning?" Walang halong kayabangan. Walang pananakot. Tanging isang dalisay na pag-aalay ng sarili. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Ning. Sa loob ng 3 taon, ipinaramdam sa kanya na isa siyang basahan. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, siya ay isang reyna. Dahan-dahan siyang tumango, isang pagpayag na nagmumula hindi sa pangangailangan, kundi sa isang pag-ibig na tahimik na umusbong sa gitna ng paghihilom. Isang simpleng seremonya ang naganap kinabukasan sa isang maliit na kapilya sa loob ng asyenda ng mga Ilagan. Walang mga media, walang palamuting nagkakahalaga ng milyon. Tanging ang pare, si Rafael, na nakasuot ng simpleng puting polo. Si Ning sa kanyang payak, ngunit napakagandang bestida. At ang maliit na si Sofia, na masayang may hawak na pumpon ng mga bulaklak. Nang pormal na ideklara ng pari na sila ay mag-asawa, marahang hinawakan ni Rafael ang mukha ni Ning. Ipinikit ni Ning ang kanyang mga mata habang iginagawad ng lalaki ang isang malambot at magalang na halik sa kanyang pababa sa kanyang mga labi. Isang halik na nagbubura ng lahat ng pait ng kahapon at nagbubukas ng pinto para sa isang ligtas na bukas. Sa kabilang dako ng Maynila, malayo sa tahimik at banal na pagdiriwang ni Ning at Rafael, umaapaw ang ingay at karangyaan sa isang sikat na hotel. Ipinagdiriwang ni Dario Villarreal ang kanyang formal na engagement sa kanyang kiridang si Carla, isang anak ng politiko na sa tingin ni Doña Elvira ay nararapat para sa kanyang pamilya. Punong-puno ng mamahaling alak, magagarang kasuotan, at wad na mga ngiti ang buong ballroom. Nakatayo si Dario sa harap ng entablado, nakataas ang baso ng alak, ang mukha ay namumula sa kayabangan.
habang nakaharap sa mga kilalang negosyante at mamamahayag. Cheers to a brighter future for the Villarreal Group! Malakas at mayabang na pahayag ni Dario. Kinukuha ang atensyon ng lahat. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng isang napakalaking selebrasyon. Ang Ilagan Group, ang pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay nagpakita na ng interes na mag-invest ng 10 bilyong piso sa atin. The great Rafael Ilagan himself will meet me to finalize the deal. Pumalakpak ng malakas si Doña Elvira. Bakas ang labis na kagalakan at paggaganid. Para sa kanila, tapos na ang problema nila sa pananalapi. Ang pag-alis ng malas na si Luningning ay nagdala ng panibagong swerte sa kanilang buhay. Ganyan ang anak ko. Pagyayabang ni Doña Elvira sa mga kaibigan niyang matapobre. Isang tunay na henyo sa negosyo. Mabuti na lang at itinapon na namin ang basurang babaeng yon sa kalsada. Ngayon, makakaharap na ng anak ko ang mga taong kauri namin, ang pinakamayayaman sa lipunan. Inubos ni Dario ang laman ng kanyang baso. Nakang-ising iniisip ang nalalapit niyang pag-akyat sa rurokang tagumpay. Wala siyang kamalay-malay na ang taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya, ang bilyonaryong labis niyang sinasamba, ay ginagawa na ngayong tunay na reyna, ang babaeng tinawag niyang basura. Ang engrandeng pagpupulong na pinakahihintay niya ay hindi magiging tulay ng kanyang pag-asenso, kundi ang mismong entablado ng kanyang pinakamasakit na pagbagsak. Isang linggo matapos ang kanilang tahimik na pag-iisang dibdib, nagpasya si Rafael na dalhin si Luningning at si Sofia sa isang marangyang mall sa Makati. Nais niyang bilhan si Ning ng mga bagong damit na nararapat sa kanyang katayuan bilang ginang Ilagan, bagaman paulit-ulit na tumatanggi ang babae dahil sapat na sa kanya ang pagmamahal at katahimikan na tinatamasa niya ngayon. Ang loob ng mall ay puno ng mga mamahaling tindahan at ang halimuyak ng mga imported na pabango. Maingat na inalalayan ni Rafael si Ning, habang ang kabilang kamay niya ay hawak ng maliit na si Sofia. Ang bata ay masigla na. Palipat-lipat ang tingin sa mga makukulay na laruan. Isang malaking kaibahan sa malungkot na batang nakilala ni Ning 2 buwan na ang nakalilipas. Habang naglalakad sila patungo sa isang tanyag na butik, isang pamilyar at matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng kanilang pamamasyal. Dario, tignan mo! Di ba asawa mo ang babaeng yan? Napatigil si Ning. Parang isang malamig na balde ng yelo ang ibinuhos sa kanyang likuran nang makita niya si Dario at ang kanyang bagong fiancé na si Carla, papalabas mula sa isang tindahan ng mga mamahaling alahas. Suot ni Dario ang isang napakamahal na relo at nakasampay sa kanyang balikat ang isang tila hari na jacket, habang si Carla naman ay puno ng mga shopping bags. Lumapit ang dalawa sa kanila nang may mga nising mapanunuya. Tiningnan ni Dario si Ning mula ulo hanggang paa. Nakasuot lamang si Ning ng isang simpleng asul na bestida at walang suot na anumang magarbong alahas, maliban sa kanyang manipis na wedding ring na halos hindi mapansin. Aba, Luningning, akala ko ba ay umuwi ka na sa probinsya nyo para magtanim ng kamote? Halahak ni Dario. Hindi man lang napansin si Rafael na nakatayo ng bahagya sa likuran ni Ning habang inaayos ang sapatos ni Sofia. Anong ginagawa mo rito? Namamalimos ka ba? O baka naman nag-apply ka bilang janitor sa mall na to? Sumabat si Carla. Itinataas ang kanyang kilay habang tinititigan ang maruming sapatos ni Sofia na galing sa paglalaro sa parke kanina. Honey, baka naman yaya na siya ngayon. Tignan mo, may daladalang bata. Ganyang talaga ang mga walang pinag-aralan, bumabalik sa kung saan sila nararapat. Ang maging utusan, naramdaman ni Ning ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman niya ang isang mainit at matibay na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Tumayo ng tuwid si Rafael. Sa pagkakataong ito, hindi suot ni Rafael ang kanyang formal na business suit, kundi isang simpleng t-shirt at pantalon lamang. Kaya't hindi siya agad nakilala ni Dario bilang ang bilyonaryong kailangan nitong ligawan. May problema ba rito? Malamig at paritonong tanaw ni Rafael.
Ang kanyang presensya ay sapat na upang patahimikin ang ingay sa paligid. Tumingin si Dario kay Rafael nang may pagmamaliit. Sa isip ni Dario, ang lalaking kasama ni Ning ay isa lamang ordinaryong empleyado o baka driver na pumatol sa isang katulad ni Ning. Hoy lalaki! Driver ka ba o bodyguard? Tanong ni Dario nang may halong pambabastos. Payo lang, huwag kang magtitiwala sa babaeng yan. Linta yan. Ginamit niya ang pamilya ko sa loob ng 3 taon bago ko siya itinapon dahil wala siyang kwenta. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng ibang paglilingkuran dahil baka pati ikaw ay malasin. Humakbang si Rafael palapit kay Dario. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na pilit niyang tinitimpe para hindi matakot ang anak niyang si Sofia. Ang babaeng tinatawag mong walang kwenta ay ang aking asawa. Seryosong wika ni Rafael. Ang boses ay tila kulog na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. At kung driver man ako sa paningin mo, tandaan mo ito. Ang asawa ko ay hindi kailanman magiging yaya o utusan ng kahit sino. Siya ang reyna ng tahanan ko. At sinumang mambastos sa kanya ay magbabayad ng napakamahal. Tumawa ng malakas si Dario. Kinuha ang kanyang pitaka at naglabas ng ilang libong piso at inihagis ito sa sahig malapit sa paa ni Rafael. Ayon, pambili niya ng gatas ng batang yan. Mukhang kailangan niya ng pera. Pang-uuyam ni Dario. Tandaan niyo ang mukha ko. Ako si Dario Villarreal. Sa susunod na linggo, kapag nakuha ko na ang investment mula sa Ilagan Group, bibilhin ko pati ang kumpanyang pinagtatrabahuhan mo at sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Hinila na ni Dario si Carla paalis, habang patuloy pa rin ang kanilang malakas na halahak na umaalingaw-ngaw sa hallway ng mall. Naiwang nakatayo si Ning, nakayuko at pilit na pinipigilan ang pag-agos ng luha dahil sa matinding kahihiyan sa harap ng maraming tao. Ngunit muli, naramdaman niya ang malambot na yakap ni Sofia sa kanyang binti at ang pagpisil ni Rafael sa kanyang kamay. Hayaan mo sila, Ning, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hayaan mo siyang tumawa ngayon. Dahil sa Lunes, ipapakita ko sa kanya kung sino ang tunay na basurang tinapon niya. At sisiguraduhin kong ang bawat pisong itinapon niya sa sahig na yon ay babalik sa kanya bilang isang matinding hampas ng kapalaran. Tumingala si Ning kay Rafael. Sa kabila ng sakit, nakita niya ang isang matibay na kuta sa mga mata ng kanyang asawa. Ang pagpupulong sa Lunes ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa danggal na kinuha sa kanya, na ngayon ay handang bawiin ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Ang maranyang mansyon ng mga Villarreal, na dati ay puno ng liwanag at tunog ng mga pagtitipon, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga malalaking bintana na dati ay nagniningning ay tila mga matang na wala ng buhay. Sa loob, ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng luma at unti-unting pagkabulok ng isang kahariang itinayu sa buhangin. Nakatayo si Doña Elvira sa harap ng kanyang malaking salamin, ngunit hindi para humanga sa sariling ganda. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang kulay pulang pelus na kahon. Sa loob nito ay ang kanyang pinakaingatang kwintas na gawa sa purong ginto at napapaligiran ng mga ruby, ang huling simbolo ng kanyang yaman. Kailangan ba talaga nating gawin ito, Dario? Tanong ng matanda, ang boses ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Ito ang huling alaala ng itinakbo nating danggal. Kapag ibinenta natin ito, ano na lang ang itatawag sa atin ng mga kaibigan natin? Naupo si Dario sa gilid ng kama. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng mga pulang guhit dahil sa kawalan ng tulog. Ang kanyang mamahaling suit ay may gusot na, isang bagay na hindi mangyayari noong nandito pa si Ning para asikasuhin siya. Wala na tayong pagpipilian, ma! Bulyaw ni Dario. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Ang bangko ay tumatawag na bawat oras. Ang mga supplier natin ay tumigil na sa pagpapadala ng mga materyales. Kung hindi natin mababayaran ang interes na yung araw,
kukunin nila ang mansyong ito. 1 linggo na lang, Ma. 1 linggo na lang. At makukuha na natin ang investment mula sa Ilagan Group. Tiis muna tayo. Padabog na kinuha ni Dario ang kahon ng alahas mula sa kamay ng kanyang ina at lumabas ng bahay. Nagtungo siya sa isang sikat, ngunit tago na sanglaan ng mga mamahaling gamit. Doon, naramdaman ni Dario ang sampal ng katotohanan. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay tumingin sa kanya ng may halong pambabastos habang sinusuri ang kanyang alahas. Ito lang bang halaga nito? Galit na tanong ni Dario sa appraiser matapos sabihin ang presyo. Milyon ang bili namin dyan. Sir, kailangan niyo ng pera. At ito lang ang kayang ibigay ng kumpanya namin. Malamig na sagot ng empleyado. Tanggapin niya na bago pa bumaba ang halaga ng ginto. Walang nagawa si Dario, kundi tanggapin ang pera. Paglabas niya, tinawagan niya si Carla, ang kanyang fiancé. Ngunit ang telepono nito ay hindi na maabot. Isang masakit na katotohanan ang unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay naroon lamang dahil sa kislap ng kanyang pera. At ngayong nagdidilim na ang kanyang mundo, isa-isa na silang naglalaho. Sa kabilang gako, sa naglalakihang gusali ng Ilagan Group sa Makati, ang atmosfera ay kabaligtaran. Ang bawat sulok ay sumisimbolo ng kapangyarihan at katatagan. Sa pinakamataas na palapag, nakaupo si Rafael sa kanyang opisina. Sa kanyang tabi ay si Luningning, na ngayon ay nakasuot ng isang formal at eleganteng puting blazer. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng takot, kundi purong determinasyon. Sir, nasa labas po si Mr. Dario Villarreal, ulat ng sekretarya sa pamamagitan ng intercom. Wala po siyang appointment, pero nagmakaawa po siya na kahit 5 minuto lang ay makausap kayo. Sabi niya ay usaping buhay at kamatayan daw po ito. Nagkatinginan sina Rafael at Ning. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Papasukin mo siya, utos ni Rafael. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ning. Gusto mo bang makita siya ngayon? Umiling si Ning. Hindi pa ngayon, Rafael. Hayaan mo muna siyang malunod sa sarili niyang takot. Gusto kong harapin siya sa araw ng board meeting, kung kailan akala niya ay hawak na niya ang tagumpay. Tumango si Rafael at pinapunta si Ning sa isang silid na may one-way mirror, kung saan makikita at maririnig niya ang lahat ng hindi siya nakikita mula sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Dario. Malayo ang itsura nito sa mayabang na lalaking nambastos sa kanila sa mall noong nakaraang araw. Ang kanyang balikat ay bagsak, ang kanyang muka ay maputla, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang makapal na folder. Nang makita niya si Rafael na nakaupo sa malaking executive chair, ang lalaking inakala niyang driver lang sa mall, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Dario. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang tuhod ay biglang nanghina. Ikaw? Nauutal na wika ni Dario. Ang folder na hawak niya ay nahulog sa sahig. Nagkalat ang mga papel na naglalaman ng kanyang mga huling pangarap. Ikaw si Rafael Ilagan? Hindi tumayo si Rafael. Nanatili siyang nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa natitirang kapalaluan ni Dario. Bakit, Mr. Villarreal? Mukha ba akong driver ngayon? Malamig na tanong ni Rafael. Biglang lumuhod si Dario sa gitna ng opisina. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa mamahaling carpet ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Nawala ang lahat ng kanyang kayabangan. Nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Sir, Mr. Ilagan, patawarin niyo ako! Pagmamakaawa ni Dario, ang kanyang boses ay puno ng hikbi at desperasyon. Hindi ko alam. Patawarin niyo ako sa mga nasabi ko sa mall. Kailangan ko ang investment na ito. Libo-libong empleyado ang mawawalan ng trabaho. Ang pamilya ko, mawawalan kami ng lahat. Parang awa niyo na.
Huwag niyo kaming bawiin ng pagkakataon. Mula sa likod ng salamin, pinanood ni Ning ang lalaking dati ay itinuring niyang Diyos. Ang lalaking nagtapon sa kanya sa putikan ay ngayon ay gumagapang sa harap ng kanyang bagong asawa. Walang naramdamang kagalakan si Ning, kundi isang malalim na awa para sa isang taong ang tanging yaman ay pera. Kaya ngayong wala na ito, ay wala na ring natira sa kanyang pagkatao. Ang desisyon para sa investment ay hindi na sa akin nakasalalay, Dario. Wika ni Rafael, ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. May bago ng chairman ang board na humahawak sa mga acquisition. Sa Lunes, haharap ka sa kanya. Siya ang magpapasya kung karapat-dapat ka pang tulungan o kung dapat ka na ring itapon sa basura, tulad ng ginagawa mo sa ibang tao. Sino po siya? Pwede ko po ba siyang makausap ngayon? Tanong ni Dario. Umaasa pa rin sa isang himala. Malalaman mo rin sa Lunes, sagot ni Rafael. Makaalis ka na. May mahalaga pa kaming gagawin ng asawa ko. Lumabas si Dario mula sa opisina na paring isang basang sisiw. Hindi alam kung paano lalakad palayo. Paglabas niya sa elevator, nakatanggap siya ng isang text message mula sa bangko. Ang kanilang mansyon ay opisyal ng isa sa ilalim sa foreclosure sa loob ng 48 oras. Sa loob ng opisina, lumabas si Ning mula sa likod ng salamin. Nilapitan siya ni Rafael at hinawakan ang kanyang mga kamay. Handa ka na ba para sa Lunes, Mrs. Ilagan? Tanong ni Rafael. Tumingin si Ning sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang ulan ay nagsisimula na namang pumatak. Handa na ako, Rafael. Hindi para manakit, kundi para tuluyan ang tapusin ang kabanatang ito ng buhay ko. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ning. Sa labas ng gusali, isang misteryosong sasakyan ang nakaparada, at sa loob nito ay isang taong may hawak na lumang litrato ni Ning at ni Rafael. Isang lihim mula sa nakaraan ni Rafael ang nagbabadyang lumabas, isang bagay na maaring sumira sa bago at masayang buhay na itinatayo ni Ning. Ang gabi ay tila isang malapot na tinta na bumabalot sa bawat sulok ng naghihingalong mansyon ng mga Villarreal. Wala na ang kislap ng mga kristal na chandelier. Tanging isang maliit na bumbilya sa sala ang nagbibigay ng madilim at matandaing liwanag. Ang bawat hakbang ni Dario sa pasilyo ay lumilika ng isang malungkot na alingonggaw. Tila ang mismong bahay ay humihinga ng kanyang huling hininga. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira, na nakaupo sa gitna ng mga maleta. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng hinanakit. Iniwan na tayo ni Carla, Dario. Boses iyon ng isang reynang nawala ng trono. Kinuha niya ang lahat ng gamit niya, pati na ang mga alahas na ibinigay mo. Tinawagan ko siya pero sinigawan lang ako. Sabi niya, hindi raw siya tanga para sumama sa isang lalaking pulube. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dario. Hinampas niya ang kanyang kamao sa sandalan ng silya. Isang mapurol na tunog na nagpahiwatig ng kanyang naggangalit na galit. Hayaan mo siya, ma. Babalik din ang lahat. Panggigigil ni Dario. May plano ako. Nakita ko si Rafael Ilagan. Alam kong galit siya sa akin dahil sa nangyari sa mall. Pero may isang tao siyang hindi kayang tanggihan, ang kanyang asawa, ang bagong chairman. Lumapit si Dario sa kanyang mesa at binuksan ang isang lumang album. Doon, nahanap niya ang mga litrato ni Luningning, mga kuha ng mga panahong mukha pa itong katulong, madungis at nakayuko. Kinuha rin niya ang mga dokumentong pineke niya noon upang palabasin na si Ning ay may ibang lalaki, mga kasinungalingang ginamit niya upang makuha ang simpatya ng kanyang mga kaibigan. Gagamitin ko ang Mrs. Ilagan na iyon, bulong ni Dario. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang maling pag-asa. Ipakikita ko sa kanya ang mga litratong ito. Sasabihin ko na biktima lang ako. Sasabihin ko na ang ex-wife ko ay isang manggagamit, isang magnanakaw at isang babaeng walang danggal. Bilang isang babaeng may mataas na antas, sigurado akong madidiri siya kay Ning
at maaawa siya sa akin. Gagamitin ko ang emosyon niya para pirmahan ang investment na yon. Kinabukasan, nagtungo si Dario sa opisina ng Ilagan Group. Hindi siya humingi ng meeting kay Rafael. Sa halip, nag-iwan siya ng isang magarang kahon na nakabalot sa itim na seda para sa chairman of the board. Sa loob nito, bukod sa mga pekeng dokumento at paninira kay Ning, ay naglagay din siya ng isang mamahalin, ngunit nakaw na rilo na nakuha niya mula sa mga huling ari-arian ng kanyang ama. Isang suhol na nakabalot sa pagpapanggap. Sa loob ng opisina, dahan-dahang binuksan ni Ning ang kahon. Kasama niya si Rafael na nakatayo sa kanyang likuran. Nang makita ni Ning ang sarili niyang mga larawang kuha noong gabi na pinalayas siya, basang-basa at puno ng putik, ay tila may humiwa sa kanyang puso. Nakalakip doon ang isang sulat mula kay Dario. Dear Madam Chairman, huwag po kayong palilinlang sa mga katulad ng babaeng ito na nasa larawan. Siya ang dahilan ng aking pagbagsak. Siya ay isang manggagamit na walang ibang ginawa kundi ubusin ang yaman ko. Sana ay makita ninyo ang aking tapat na hangarin sa likod ng paninira ng aking mga kaaway. Isang malakas na pagkabog ng dibdib ang naramdaman ni Ning. Hindi niya akalain na hanggang sa huling sandali, ang lalaking minahal niya ay may kakayahan pang mag-imbento ng ganito karuming kwento. Napakawalang hiya niya, bulyaw ni Rafael. Akmang kukunin ang telepono upang ipahuli si Dario. Gagamitin niya ang sarili mong imahe para sirain ka sa harap ng sarili mo. Ngunit pinigilan siya ni Ning. Hinawakan ni Ning ang kamay ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit matatatag. Hayaan mo siya, Rafael. Hinahukay niya ang sarili niyang libingan, mahinahong wika ni Ning. Ito ang kailangan nating ebidensya. Sa board meeting, hindi lang ang pagkalugi ng kumpanya niya ang ilalantad ko, kundi ang pagkatao niyang mas mabaho pa sa imburnal. Dahan-dahang iniligpit ni Ning ang mga larawan. Ngunit habang ginagawa niya ito, isang maliit na sobre ang nahulog mula sa ilalim ng kahon. Hindi ito galing kay Dario. Ang sobre ay may tatak ng isang lumang ospital sa Batangas. Nang buksan ito ni Ning, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Isang dokumento yon tungkol sa pagkamatay ng unang asawa ni Rafael. Sa loob ay may isang sulat na walang lagda. Sigurado ka ba na mahal ka talaga ni Rafael? O binuo ka lang niya dahil ikaw ang buhay na imahe ng babaeng hindi niya malimutan? Napatingin si Ning kay Rafael na noon ay abala sa pakikipag-usap sa kanyang abogado sa kabilang bahagi ng silid. Isang biglang lamig ang dumaan sa pagitan nila. Sinong nagpadala nito? At totoo bang ang lahat ng pag-aaruga ni Rafael ay dahil lamang sa isang pagkakahawig sa nakaraan? Ang tiwala na binuo ni Ning sa loob ng 2 buwan ay tila nagkaroon ng isang maliit ngunit malalim na lamat. Nakatitig si Luning Ning sa malaking salamin, ngunit hindi ang sariling refleksyon ang kanyang nakikita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang matingkad na pulang bestida na nakasampay sa pintuan ng kabinet. Ang kulay nito ay kasing talim ng dugo, kasing bagsik ng apoy, na naglalayong tumupok sa lahat ng pait ng nakaraan. Hindi na ito ang puting bestida na nadungisan ng putik. Ito ang kanyang balute para sa gabi ng katotohanan. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang gusot na papel tungkol sa yumaong asawa ni Rafael. Ang bawat salita sa dokumentong yon ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang puso. Pinagmasdan niyang muli ang maliit na litrato ni Elena, ang unang asawa ni Rafael, nakalakip ng lihim na sulat. Ang pagkakahawig nila ay nakapanghihina ng tuhod, ang hubog ng mukha, ang kurba ng mga labi, at ang malungkot na kislap sa mga mata. Ning, handa ka na ba? Ang boses ni Rafael ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang lalaki sa silid, suot ang kanyang pinakamagarang taksido. Napansin ni Rafael ang katahimikan ni Ning at ang tila pagkabalisa sa kanyang mga mata. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay maingat.
Tila natatakot na mabasag ang marupok na atmosfera sa loob ng kwarto. Dali-daling itinago ni Ning ang papel sa ilalim ng mga alahas sa ibabaw ng mesa. Humarap siya kay Rafael. Pilit na iginagawad ang isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Medyo kinakabahan lang ako, Rafael. Mahinang tugon ni Ning. Ngayong gabi na ang lahat. Pagkatapos nito, wala nang balikan. Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay dapat sanang magbigay ng seguridad. Ngunit sa isip ni Ning, ang talong ay patuloy na umaalingaw-angaw. Ako ba talaga ang hinahawakan mo? O ang anino ng babaeng nawala sa'yo? You don't have to do this if you're not ready. Bulong ni Rafael, habang marahang hinahaplos ang pisngi ni Ning. Kahit hindi ka pumasok sa boardroom na yan, kaya kong tapusin si Dario sa isang pirma lang. Pero alam kong, kailangan mo ito para sa sarili mo, para sa dangal mo. Kinuha ni Rafael ang isang itim na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay isang kwintas na may malaking pendant na sapiro, na papaligiran ng maliliit na diamante. Ang kislap nito sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Marahan itong isinuot ni Rafael sa leeg ni Ning. Ang tunog ng pagkakandado ng alahas ay tila isang huling hudyat ng digmaan. The board is waiting, Madam Chairman, wika ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki. Tonight, the world will know who you are. And Dario, he will realize that the mud he threw at you was the very thing that made you grow into this beautiful, formidable woman. Samantala, sa isang lumang apartment sa tabi ng Riles, abala si Dario sa pag-aayos ng kanyang huling maayos na suit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba at pananabik. Sa tabi niya, si Doña Elvira ay nagdadasal sa harap ng isang imahen. Ngunit ang kanyang mga dasal ay hindi para sa kapatawaran, kundi para sa pera. Siguraduhin mo lang nagagana ang plano mo, Dario, pangaral ng matanda. Yun lang ang tanging paraan para mabawi natin ang lahat. Ginamit mo na ba ang mga litrato ni Ning? Sigurado akong kapag nakita yan ng chairman, masusuklam siya sa babaeng yon at papanigan ka. Ma, ipinadala ko ng lahat. Nakangising sagot ni Dario habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga babaeng makapangyarihan ay madaling makuha sa emosyon. Ipakikita ko sa kanya na ako ang biktima. Ipakikita ko na ang dating asawa ko ay isang basura na dapat lang itapon. Bukas, babalik tayo sa mansyon, Ma. Bukas, muli tayong magiging mga Villarreal na kinatatakutan ng lahat. Wala silang kamalay-malay na ang Madam Chairman na inaasahan nilang malilinlang ay ang mismong babaeng kanilang niyurakan. Habang lula ng sasakyan patungo sa Ilagan Tower, nakatingin si Ning sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay mabilis na dumadaloy, tulad ng mga alaala ng 3 taong pagdurusa. Hinawakan niya ang sapiro sa kanyang leeg at sa loob ng kanyang puso, gumawa siya ng isang sumpa. Hindi siya magiging anino ng kahit sino, hindi ni Elena, at lalong hindi ng basahang si Luning Ning. Handa na ako, Rafael, wika ni Ning. Ang kanyang boses ay naging matatag at malamig. Let's end this once and for all. Ang pintuan ng elevator patungo sa penthouse ay bumukas ng may marahang tunog. Ang mahabang pasilyo patungo sa boardroom ay nababalot ng tensyon. Bawat hakbang ni Ning, ang tunog ng kanyang tahong sa makintab na sahig ay tila isang martilyo na nagpapako sa kapalaran ni Dario. Tumigil sila sa harap ng malaking pintuan na gawa sa mahogany. Sa loob, naroon ang mga taong hahatol sa kinabukasan ng Villarreal Group. At naroon ang lalaking nagtapon sa kanya sa putikan. Huminga ng malalim si Ning. Ang pulang bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang hukom. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila nagyelo. Ang bawat sulok ng silid ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Isang lugar kung saan ang mga pangarap ay itinatayo o dinudurog sa loob lamang ng ilang segundo. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa makintab na nara, nakaupo si Dario Villarreal.
Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang attache case, ang kanyang mga daliri ay nanginghinig at basang-basa ng pawis. Lumingon-lingon si Dario sa paligid. Naroon ang mga miyembro ng board ng Ilagan Group, mga taong nakasuot ng mamahaling suit, seryoso ang mga mukha, at walang pakiramdam. Sa isip ni Dario, ito na ang sandali ng kanyang pagkabuhay muli. Hawak niya ang alas na sa tingin niya ay mapapabagsak sa anumang pag-aalinlangan ng mga Ilagan. Ang mga paninira laban kay Luningning. Bumukas ang malaking pintuan. Pumasok si Rafael Ilagan. Ang tindig ay tila isang hari na naglalakad sa sarili niyang palasyo. Hindi siya tumingin kay Dario. Diretso siyang umupo sa gitnang upuan. Ngunit iniwan niyang bakante ang silya sa kanyang kanan, ang upuan ng chairman. Mr. Villarreal, panimula ni Rafael, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Handa ka na ba para sa iyong huling presentasyon? Opo, Mr. Ilagan, nauta na sagot ni Dario, pilit na binabawi ang kanyang kaba. Gaya na ipinadala ko sa inyong opisina, handa na ang Villarreal Group sa merger na ito. At naniniwala ako na ang Madam Chairman ay magiging interesado sa mga karagdagang impormasyon na dala ko tungkol sa integridad ng kumpanya at ng mga taong nakapaligid sa atin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rafael. Mabuti, dahil ang Madam Chairman ay narito na. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mata ay napunta sa pintuan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay dahan-dahan, tila isang tabing na hinihila para sa huling yugto ng isang trahedya. Unang pumasok ang isang pares ng mga sapatos na kulay ginto. Matulis ang tahong na lumilika ng matitinding alingawngaw sa tahimik na silid. Sumunod ang dulo ng isang matingkad na pulang bestida na humahagip sa sahig sa bawat hakbang. Ang bawat galaw ay puno ng otoridad. Bawat paghakbang ay tila isang huling hatol. Nang tuluyan ng makita ang mukha ng babae, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Dario. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hanggang sa puntong tila lalabas na ang mga ito sa kanilang mga orbit. Ang hawak niyang ballpen ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay at gumulong sa sahig, ngunit hindi niya ito napansin. "Ning?" bulong ni Dario. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawala ng lakas. "Luningning?" Hindi siya pinansin ni Ning. Naglakad siya ng may taas noong dignidad patungo sa bakanting upuan sa tabi ni Rafael. Ang sapiro sa kanyang leeg ay nagniningning. Tila nanunuya sa kahirapan at duming ipinataw sa kanya ni Dario noon. Umupo siya ng dahan-dahan, inayos ang kanyang bestida, at inilapag ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. "Good morning, Mr. Villarreal," wika ni Ning. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng babaeng nagmamakaawa sa ulan. Ito ay boses ng isang babaeng nakatayo sa itaas ng bundok. "I am Luningning Salcedo Ilagan, the chairman of the board of Ilagan Group, at ako ang magpapasya kung ang iyong kumpanya ay karapat-dapat pang isalba o kung hahayaan na lang naming itong mabulok sa putikan." Hindi maari ito," palingiling na sabi ni Dario. Pilit na tumatayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa jelly. "Rafael, ano ito? Isang biro? Ang babaeng ito ay... Siya ang ex-wife ko! Siya ay isang hamak na utusan. Pinaglalaroan niyo ba ako?" "Ingatan mo ang pananalita mo, Mr. Villarreal," babala ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. "Nasa harap ka ng asawa ko. At sa boardroom na ito, siya ang batas." Agad na binuksan ni Dario ang kanyang attaché case. Kinuha ang mga litratong ipinadala niya noon, ang mga larawan ni Ning na madungis at puno ng putik. Inihagis niya ang mga ito sa gitna ng mesa. Ang mga papel ay nagkalat sa harap ng mga miyembro ng board. "Tignan niyo!" sigaw ni Dario, desperado ng magmukhang tama. "Tignan niyo kung anong klaseng babae ang chairman ninyo. Isang basura. Isang pulubi na itinapon ko dahil walang kwenta." "Madam Chairman,
Isang malaking kalokohan. Rafael, niloloko ka lang ng babaeng ito. Baka pati ang yaman mo ay ninanakaw na niya. Nanatiling kalmado si Ning. Kinuha niya ang isa sa mga litrato, ang larawan kung saan basang-basa siya ng ulan at puno ng putik ang kanyang puting bestida. Pinagmasdan niya ito ng matagal bago muling tumingin kay Dario. Naalala mo ba ang gabing ito, Dario? Mahinahong tanong ni Ning. Sinadya mong dumaan sa lubak para sabuyan ako ng putik. Tinawagan mo akong basura. Sinabi mong hanggang dito na lang ako, na hinding-hindi ako magiging kauri ninyo. Tumayo si Ning, ang kanyang pulang bestida ay tila isang apoy na nagliliyab sa gitna ng silid. Lumapit siya kay Dario hanggang sa maging isang dangkal na lang ang distansya nila. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay sumakal sa amoy ng takot ni Dario. Ang putik na ibinato mo sa akin ay hindi nagpababa sa aking halaga. Bulong ni Ning, sapat na para marinig ng lahat. Ginamit ko yon para patabayin ng lupa kung saan ako muling tutubo. At ngayon, Dario, ang putik na yon ay bumalik na sayo. At sa pagkakataong ito, wala nang ulan na maghuhugas sa dumi ng iyong pagkatao. Inilabas ni Ning ang isang folder na kulay asul. Ibinagsak niya ito sa harap ni Dario. Ang lahat ng iyong mga ilegal na transaksyon, ang pagmamanipula mo sa pondo ng kumpanya para sa iyong mga luho, at ang panloloko mo sa mga investors, lahat ay narito, deklara ni Ning. Hindi lang namin tatanggihan ang investment mo. Sasampahan ka rin namin ng kasong estafa at falsification of documents. Ngayon, Dario, sino sa ating dalawa ang tunay na basura? Napaupo si Dario sa kanyang silya. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Sa labas ng boardroom, narinig ang mabibigat na hakbang ng mga pulis na paparating. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Ning, napansin niya ang isang lalaki sa dulo ng boardroom na hindi miyembro ng board. Isang lalaking may hawak na kamera at sa kanyang dibdib ay may nakasabit na ID mula sa isang tanyag na tabloid. Isang flash ng kamera ang bumulag sa lahat. "Madam Chairman," sigaw ng reporter. "Totoo ba na pinakasalan mo si Mr. Ilagan para lamang makapaghiganti sa iyong ex-husband? At totoo rin ba na ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang unang asawa ni Rafael Ilagan?" Ang silid na dati ay puno ng kapangyarihan ni Ning ay biglang napuno ng bulong-bulungan. Napatingin si Ning kay Rafael at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkagulat at isang bahid ng pagdududa sa mga mata ng kanyang asawa. Nabalot ng nakabibinging bulong-bulungan ang buong boardroom. Ang mga miyembro ng board na kanina lamang ay humahanga sa katatagan ni Ning. Ngayon ay nagpapalitan ng mapanuring mga tingin. Ang bawat bulong ay tila isang matalim na kutsilyo na sumusugat sa marupok na kapayapaang itinatag ni Ning. Napatingin si Ning kay Rafael. Inaasahan niyang makikita ang lalaking walang atubiling ipagtatanggol siya. Ngunit ang nakita niya ay isang asawang tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang mga mata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na tensyon. Ang pagkabigla sa mukha ni Rafael ay isang malinaw na senyales. Ang paratang ng reporter ay hindi isang simpleng kasinungalingan. Mayroon itong ugat sa isang katotohanan na hindi niya alam. Bago pa man makasagot si Ning, isang pamilyar at nakaririnding halahak ang pumailan lang sa silid. Si Dario. "Narinig niyo yon?" sigaw ni Dario. Tila nakahanap ng isang maliit na butas para makatakas mula sa kanyang pagkabagsak. Tumayo siya at pilit inaayos ang kanyang gusot na suit. Ang kayabangan ay muling bumabalik. "Sabi ko na nga ba, isang malaking palabas lang ang lahat ng ito. Ginamit niya lang ako, at ngayon ay ginagamit niya si Rafael Ilagan para magmuhang malinis. Pero ang totoo, ikaw ang pumatay sa unang asawa niya." "Tumahimik ka, Dario," umalingaw-ngaw ang boses ni Rafael, dumagundong sa buong silid. Mabilis siyang naglakad patungo sa reporter. Walang pag-aalinlang ang hinablot ni Rafael ang kamera mula sa lalaki at ibinagsak ito sa sahig. Ang lens nito ay nawasak tulad ng mga maling paratang na kumakalat sa silid. "Sino ang napapasok sa taong ito? Security!"
Dalawang malalaking gwardiya ang pumasok at kinaladkad ang reporter palabas. Pagkatapos, nilingon ni Rafael si Dario na ngayoy napalunok ng laway dahil sa takot. At ikaw, Dario, malamig na banta ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot. Ang pagtatapos mo ay nakatakda na at walang kahit anong tsismis ang magliligtas sa'yo mula sa kulungan. Kuhanin niyo na ang taong ito. Hindi ko na gustong makita ang pagmumukha niya. Dalawang pulis ang kumasok at pinuwersang inilagay ang posas sa nanginginig na mga kamay ni Dario. Nagpupumigla siya. Sumisigaw ng mga pagbabanta. Ngunit wala nang nakikinig. Ang hari ng mga Villarreal ay kinaladkad palabas ng gusali. Nawala ng pera, nawala ng pamilya, at nawala ng danggal. Ngunit para kay Ning, ang paglisa ni Dario ay hindi nagdala ng kapayapaan. Nang maisara ang pinto, hinarap niya ang mga miyembro ng board. The meeting is adjourned. Walang anumang investment ang ibibigay sa Villarreal Group. Matigas na deklara ni Ning, pinapanatili ang kanyang otoridad. Kung mayroon man kayong mga katanungan tungkol sa aking personal na buhay, hindi ito ang tamang lugar at oras. Isa-isang naglabasan ang mga board members. Iniiwan sina Ning at Rafael sa gitna ng malaking silid. Ang katahimikan na sumunod ay hindi ang klase ng katahimikan na nagbibigay ng ginhawa. Ito ay ang katahimikang nagbabadya ng isang bagyo. Naglakad si Ning pabalik sa mesa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang sapiro sa kanyang leeg. Inilapag ito ng tahimik sa ibabaw ng makintab na kahoy. Totoo ba, Rafael? Tanong ni Ning. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng paghingi ng kasagutan. Lumapit si Rafael. Pilit inaabot ang kamay ni Ning. Ngunit maingat siyang umurong ng isang hakbang. Ning, makinig ka muna. Hindi totoo ang sinabi ng reporter na pinatay mo si Elena. Mabilis na paliwanag ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Isang malaking kasinungalingan yon. Pero ano, Rafael? Unti-unting nanginig ang mga labi ni Ning. Kinuha niya ang gusot na papel mula sa kanyang maliit na bag. Ang lihim na sulat na natanggap niya kaninang umaga, kasama ang litrato ni Elena. Totoo bang ako ay kamukhang-kamukha niya? Totoo ba na nung inalok mo akong maging asawa mo, ang nakikita mo sa akin ay ang mukha ng babaeng nawala sa'yo? Sabihin mo ang totoo, Rafael. Pagod na akong maging pamalit at pampalipas oras lang ng ibang tao. Tinitigan ni Rafael ang litrato sa kamay ni Ning. Isang malalim at mabigat na hininga ang pinakawala niya bago siya nagsalita. Oo, Ning. Kamukha mo si Elena. Noona, kitang nakita sa labas ng karinderiya. Nung gabing yon sa ilalim ng ulan, akala ko nakita ko siyang muli. Pag-amin ni Rafael, bawat salita ay tila bumabaon sa dibdib ni Ning. Ang boses mo, ang ngiti mo, ang paraan ng pagyakap mo kay Sofia, lahat ng yon ay nagpaalala sa akin sa kanya. Parang gumuho ang mundo ni Ning. Ang lalaking akala niya ay nag-iisang nagpahalaga sa kanyang tunay na pagkatao, ay nakikita lamang pala siya bilang isang anino. Ang 3 taon niyang paghihirap kay Dario ay tila nauulit lamang sa isang mas pino at mas malupit na paraan. Kaya mo ba ako pinakasalan? Umiiyak na tanong ni Ning. Hindi na mapigilan ang mga luha na bumagsak sa kanyang pisingi. Kasi kailangan mo ng ina para kay Sofia na mukhang si Elena. Kasi kailangan mo ng asawa na magpapagaan ng konsensya mo. Isa ba akong manika na kinulayan mo ng alahas para magmukhang Elena? Hindi, Ning. Makinig ka sa akin. Hinawakan ni Rafael ang magkabilang balikat ni Ning. Ang kanyang sariling mga mata ay nangingilid ang luha. Nung una, oo, hinanap ko siya sa'yo. Pero sa paglipas ng mga araw, habang nakikita kong inaasikaso mo si Sofia, habang naririnig kitang kumanta, nakita ko kung sino ka talaga. Hindi ikaw si Elena. Ikaw si Lu Ningning. At mahal kita dahil sa kung sino ka. Umiling si Ning, hindi niya matanggap ang mga salita. Paano niya malalaman kung ano ang totoo?
Sanay siyang linlangin ng mga magagandang salita at ngayon, pakiramdam niya ay isang malaking laro lamang ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. Gusto kong mapag-isa, Rafael. Malamig na sagot ni Ning. Kinuha niya ang kanyang bag at tumalikod. Pinawi ko na ang dangal ko kay Dario. Pero ang dignidad ko bilang babae, kailangan ko pang bawiin sa'yo. Lumabas si Ning ng boardroom. Iniiwan si Rafael na nakatayo ng mag-isa. Ang kamay ay nakalahad sa ere. Pinapanood ang babaeng mahal niya na maglakad palayo. Dahil sa isang multo mula sa kanyang nakaraan. Sa kabilang banda, malayo sa gusali ng Ilagan Group, isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng isang isinara ng mansyon. Umuulan muli at si Doña Elvira ay pilit na kumakatok sa malaking gate, basang-basa, habang ang mga bagahe niya ay nakakalat sa bangketa. Dumating na ang karma. 3 araw na ang lumipas, sumula ng lisanin ni Luningning ang maranging tahanan ng mga Ilagan sa Batangas. Bumalik siya sa maliit na apartment na inuupahan niya bago pa sila magkakilala ni Rafael. Sa loob ng 3 araw na yon, walang tigil ang pagtawag at pagte-text ni Rafael. Ngunit lahat ng yon ay pinili niyang hindi pansinin. Nakatitig si Ning sa labas ng maliit niyang bintana. Ang ulan ay tahimik na pumapatak. Walang pagkakaiba sa ulan noong gabing itinapon siya ni Dario sa kalsada. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib na yon ay mas malalim, mas kumikirot. Kay Dario, alam niyang hindi siya kailanman minahal ng totoo. Ngunit kay Rafael, umasa siya. Umasa siyang may isang lalaking nakakita ng halaga niya. Hindi dahil siya ay kamukha ng iba, kundi dahil siya ay sapat. Habang naglilinis siya ng maliit niyang kusina, nakarinig siya ng marahang katok sa pinto. Inakala niyang ang may-ari yon ng apartment na maniningil ng renta, kaya't nagmamadali siyang nagpunas ng kamay at binuksan ang pintuan. Ngunit ang tumambad sa kanya ay hindi ang landlady. Isang maliit na batang babae ang nakatayo sa labas. Basang-basa ang sapatos mula sa pagtalon sa mga lubak sa kalsada. Yakap-yakap nito ang lumang kahoy na manika. "Sofia?" Bulalas ni Ning, mabilis na lumuhod upang pantayan ang bata at niyakap ito ng mahigpit. "Paano ka nakarating dito? Sinong kasama mo?" Nang mag-angat siya ng paningin, nakita niya si Rafael na nakatayo malapit sa hagdan, may hawak na payong. Hindi ito nakasuot ng pormal na damit, kundi isang simpleng t-shirt na basa sa ulan at maong. Ang kanyang mga mata ay puyat at puno ng pangungulila. Walang bakas ng pagmamalakas sa mukha ng bilyonaryo. Tanging isang lalaking nagmamakaawang pakinggan. "Sinubukan ko siyang pigilan, Ning," mahinang wika ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. "Pero 3 araw na siyang hindi kumakain. Umiiyak siya gabi-gabi at hinahanap ka niya. Alam kong galit ka sa akin at karapatan mo yon. Pero parang awa mo na. Tulungan mo ang anak ko." Pinunasan ni Ningning ang mga luha ni Sofia. Kahit gaano kasakit ang nararamdaman niya para kay Rafael, hindi niya kayang tiisin ang bata. Pinapasok niya silang dalawa sa loob. Ipinagtimpla niya si Sofia ng mainit na gatas at pinaupo sa maliit na sofa, habang si Rafael ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto. Tila natatakot na dumihan ang espasyo ni Ning. "Wala na ako itatago sa iyo, Luningning," panimula ni Rafael. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa maliit na lamesa sa harap ni Ning. "Ito ang buong katotohanan. Gusto kong malaman mo ang lahat para maintindihan mo kung bakit naging ganito ang reaksyon ko noong nasa boardroom tayo." Nag-aalinlangang binuksan ni Ning ang folder. Sa loob nito ay hindi mga dokumento ng negosyo, kundi mga medical records at police reports. Ang unang asawa ko, si Elena, hindi siya namatay sa sakit o sa aksidente. Pinatay siya. Umiiyak na pagsasalaysay ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit ng nakaraan na matagal na niyang pinipigilang lumabas. 6 na taon na ang nakararaan. Nung buntis siya kay Sofia, nagkaroon ng matinding sigalot ang kumpanya namin sa isang grupo ng mga kalaban sa negosyo.
Ako ang target nila. Pero si Elena ang napuruhan. Natigilan si Ning. Tiningnan niya si Rafael, nakikita ang lalaking hindi makapatawad sa sarili. Nang gabing yon, pauwi na kami mula sa isang party. May sumunod sa amin na sasakyan. Patuloy ni Rafael, nakayuko at nakahawak sa kanyang ulo. Pinari nila ang kotse. Niyakap ni Elena si Sofia, na noon ay sanggol pa lamang. Sinalo niya ang bala na para sana sa akin. Namatay siya habang hawak ang anak ko. At habang tinitingnan akong nagmamakaawa na iligtas sila. Isang hikbi ang kumawala mula sa bibig ni Rafael. Lumuhod siya sa sahig, sa mismong harapan ni Ning, kaya nang makita ko ang mukha mo noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Akala ko binibigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para iligtas ang asawa kong hindi ko na iligtas noon. Bulong ni Rafael, puno ng pagsisisi. Nung una, inamin ko. Ikaw si Elena sa paningin ko. Pero luningning, nung nagsimula kang mag-aruga sa anak ko, nung pinili mong huwag gumanti kay Dario sa kabila ng galit mo, doon ko nalaman na iba ka. Si Elena ay mahina, tahimik, at palaging sumusunod. Pero ikaw? Ikaw ay matapang. Ikaw ay apoy. Minahal kita hindi dahil kamukha mo siya, kundi dahil ikaw ang babaeng nagturo sa akin na pwede pa palang magmahal ang isang taong nawasak na. Tiningnan ni Ning si Rafael na nakaluhod sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang sinseridad sa bawat salita nito. Ang lalaking ito ay hindi isang perpektong prinsipe na walang depekto. Isa siyang taong dumaan din sa impyerno. Pareho sila. Yung reporter sa boardroom? Mahinang tanong ni Ning. Bakit niya sinabing pinatay ko si Elena? Dahil binayaran siya ni Dario. Mariing sagot ni Rafael. Nagpupuyos ang galit sa nabanggit na pangalan. Nalaman ni Dario mula sa isang private investigator ang tungkol sa itsura ni Elena. Binaluktot niya ang kwento para magmukhang ikaw si Elena na nagtago lang o kaya'y isang impostor na pumatay sa kanya para makuha ang yaman ko. Desperado si Dario na sirain ang reputasyon mo sa harap ng board para siya ang paboran. Napabuntong hininga si Ning. Hanggang sa huli, naging kasangkapan pa rin siya ng kasamaan ni Dario. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang sirain ni Dario ang pamilyang matagal niyang pinangarap. Lumapit si Ning kay Rafael. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinantayan ang lalaking umiiyak at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Tama ka, Rafael. Pareho tayong naghanap ng kasagutan sa maling nakaraan. Bulong ni Ning. Ang kanyang sariling mga luha ay nagsimula ng pumatak. Pero hindi mo na kailangang iligtas si Elena. Wala na siya. Ang kailangan mong iligtas ay ang sarili mo at ang pamilya natin ngayon. Hinila niya si Rafael at niyakap ng mahigpit. Walang ibang salitang sinabi, ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng pader ng pagdududa at sakit ay tuluyan ng gumuho. Bago sila makatayo, isang masayang tawa ang pumuno sa maliit na apartment. Tumingin silang dalawa kay Sofia. Ang bata ay nakangiti, nakatingin sa kanila, at pilit na binibigkas ang salitang matagal na nitong hindi sinasabi. Mama, Papa? Napangiti si Ning sa gitna ng kanyang pagluha. Tila, nagbigay ng basbas ang anghel na nasa kanilang harapan. Sa wakas, ang mga bagyo ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng lumipas. Sa labas, tumila na ang ulan. Sa isang madilim na eskinita hindi kalayuan, nakita si Doña Elvira na nakaupo sa gilid ng kalsada, namamalimos ng pagkain, habang pinagtatawanan ng mga batang hamog, nagbabayad ng utang na hindi niya kailanman inasang sisingilin ng tadhana. Lumipas ang mga buwan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa Makati, ngunit hindi lahat ng nasa ilalim nito ay nakararanas ng init ng tagumpay. Para kay Doña Elvira, ang bawat sinag ng araw ay tila mapanuyang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ang matanda, na dati ay naglalakad ng may mataas na pagtingin sa sarili, ngayon ay nakasuot ng mga gusot at maruming damit.
Ang kanyang mga kuko, na noon ay pinipintahan sa mamahaling parlor kada linggo, ngayon ay puno ng itim na dumi. Naglalakad siya sa mga kalye ng Quiapo. Bit-bit ang isang lumang sako kung saan niya itinatago ang mga nakolektang plastik na bote at karton. "Alis dyan, matanda! Nakaharang ka sa daan!" Sigaw ng isang super ng jeep habang pinapatunog ang kanyang busina. Nagmamadaling tumabi si Doña Elvira. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at gutom. Napatitig siya sa isang malaking billboard sa itaas ng kalsada, isang ad ng Ilagan Group. At sa ibaba nito, nakasulat ang pangalan ng chairman of the board, Luningning Salcedo Ilagan. Nakagat ng matanda ang kanyang labi hanggang sa dumugo ito. Ang babaeng tinawaging basura, ang babaeng ipinagtabuyan niya sa ulan, ngayon ay nasa itaas ng mundo. Samantalang siya, ang reyna ng mga Villarreal, ay namumulot ng basura upang makakain ng kahit isang pirasong tinapay. Wala nang natira sa kanya. Si Dario ay nasa loob na ng kulungan, naghihintay ng kanyang hatol, matapos patunayan ng korte ang kanyang maraming kaso ng pandaraya. Ang mga kaibigan niyang matapobre, lahat ay nagpalit ng numero nang makita nilang wala nang mapapakinabangan sa kanya. Habang naglalakad, dumaan siya sa harap ng isang pamilyar na panaderya. Dito niya madalas bilhan non sining ng mga tirang tinapay na sinasabi niyang, tama lang sa mga taong walang halaga. Ngayon, ang bango ng bagong lutong pandesal ay tila nanunukso sa kanyang walang laman na sikmura. Lumapit siya sa estante, pilit na iniaabot ang natitirang barya sa kanyang maruming palad. "Pagbilhan nga ako, kahit 2 pandesal lang," nanginginig niyang utos. Tiningnan siya ng tindera mula ulo hanggang paa, tila nandidire. "Kulay ang pera mo, Lola. Hindi sapat yan. At huwag ka nang humarang dito. Baka umamoy ka sa mga tinapay namin." "Ako si Doña Elvira Villarreal," pilit na sumigaw ang matanda. Pilit binubuhay ang natitirang kayabangan. "Dati kong binibili ang buong panaderya nyo. Ibigay nyo sa akin ang tinapay na yan." Pinagtawanan lamang siya ng tindera at ng mga taong nakapila. Baliw na yata si Lola. "Sige na, lumayas ka na dito bago pa kita ipahuli sa barangay." Umalis si Doña Elvira na umiiyak. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tinutuluyang kariton sa ilalim ng tulay, isang malaking itim na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Ang makintab na pinto nito ay bumukas at bumaba ang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestida, ngunit nag-uumapaw sa dangal at kagandahan. Si Luningning. Napatigil si Doña Elvira. Ang pagnanais na lumapit at magmakaawa ay naglaban sa kanyang matinding pagmamataas. Ngunit ang gutom ay nanaid. Lumuhod ang matanda sa maruming semento. Ang mga kamay ay nakalahad. "Ning, tulungan mo ako." Pagmamakaawa ni Doña Elvira. Ang mga luha ay nag-iiwan ng malilinis na linya sa kanyang madungis na muka. "Patawarin mo ako. Alam kong naging malupit ako sa'yo, pero nagugutom na ako, Ning. Kahit konting barya lang, kahit pambili lang ang pagkain. Anak ang turing ko sa'yo noon, di ba?" Tiningnan siya ni Ning. Walang emosyon. Hindi nagagalit, ngunit hindi rin naaawa. Naalala ni Ning ang mga panahong siya ang nakaluhod. Nagmamakaawang wag itapon ang mga alaalang iniwan ng kanyang ama. Ngunit tinawanan lamang siya ng ginang. Naalala niya ang sampal, ang mga insulto, at ang araw-araw na pagpaparamdam na wala siyang kwenta. Dahan-dahang binuksan ni Ning ang kanyang bag. Kumuha siya ng isang supot ng bagong lutong tinapay at sa ibabaw nito ay ipinatong ang 3 barya ng tig-10 piso. Inilapag niya ito sa sahig sa mismong harapan ni Doña Elvira. "Kainin niyo po yan, Doña Elvira," kalmadong wika ni Ning. "Binili ko yan gamit ang baryang itinapon niyo sa akin noon. Sana po, habang kinakain niya yan, maalala ninyo na ang mga taong tinatrato ninyong basura ay siya ring mga taong hihinga ninyo ng tulong sa oras ng inyong pagkalugmok." Agad na hinablot ni Doña Elvira ang tinapay at sinimulang kainin ito ng mabilis.
halos mabulunan sa tindi ng gutom. Hindi na niya inisip ang kahihiyan. At tungkol po sa sinabi niyo na anak ang turing niyo sa akin, dugtong ni Ning, ang boses ay matigas at pinal. Wala kayong naging anak na nagngangalang Luningning. At ang kaisa-isang anak ninyo ay pinili ninyong palakihin bilang isang halimaw na sumira sa sarili niyang buhay. Ang kinalalagyan niyo ngayon, Doña Elvira, ay hindi parusa. Ito ay ang ani ng mga binhing itinanim ninyo sa loob ng maraming taon. Tumalikod si Ning at sumakay pabalik sa sasakyan. Nang umandar ito, nanatili si Doña Elvira na nakaupo sa kalsada, umiiyak habang umunguyan ng tinapay, yakap-yakap ang mga baryang nagpapaalala sa kanya ng kanyang nawalang karangyaan at nasirang kaluluwa. Ang hustisya ng tadhana ay hindi nangangailangan ng karahasan. Sapat na ang hayaang ang mga mapagmataas ay lunukin ang kanilang sariling mga salita. Ning, parang awa mo na. I-withdraw mo na ang kaso. Alam kong mahal mo pa ako. Alam kong ginagawa mo lang ito dahil nasaktan kita. Pero pamilya pa rin tayo, 'di ba? Ang boses ni Dario ay nanginginig, basag, at malayo sa dating otoridad na taglay nito bilang CEO ng Villarreal Group. Nakaupo siya sa likod ng makapal na salamin sa loob ng visiting area ng bilangguan. Ang kanyang suot na kulay, kahel na uniforme, ay tila isang malaking insulto sa kanyang balat, na dati ay nasanay sa mga telang galing pa sa ibang bansa. Ang kanyang mga mata ay tila mga tuyot na balon. Wala nang kislap ng dating kayabangan. Tanging desperasyon na lamang ang makikita. Nakatitig si Luningning sa kanya mula sa kabilang panig ng salamin. Hindi siya kumikibo. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng isang formal na itim na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng isang mukhang malinis, matatag at malaya. Ang bawat salita ni Dario ay tila mga huling hininga ng isang naghihingalong halimaw na pilit pa ring nanunukso. Pamilya? Mahinang ulit ni Ning. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat pantig ay may bigat ng katotohanan. Nakalimutan mo na ba, Dario? 3 taon ako nagsilbi sa'yo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang aninong hindi mo gustong makita. At noong gabing itinapon mo ako sa ulan, nung sinabuyan mo ako ng putik at tinawag na basura, doon mo pinatay ang pamilyang sinasabi mo. Nagkamali ako, aaminin ko. Mabilis na sagot ni Dario. Idinidikit ang kanyang mga palad sa salamin. Pilit na inaabot ang atensyon ni Ning. Nasilaw lang ako sa tagumpay. Pero tignan mo, wala na akong lahat. Ang kumpanya, ang mansyon, pati si Ma. Naghihirap na siya sa labas. Hindi mo ba kami kinakaawaan? Isang pirma mo lang, Ning, makakalabas ako rito. Pwede nating simulan ulit. Kahit hindi na tayo magbalikan, tulungan mo lang ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ning. Hinawakan niya ang kanyang wedding ring, ang singsing na ibinigay sa kanya ni Rafael, at dahan-dahang pinaglaruan ito. Hindi awa ang kailangan mo, Dario. Ang kailangan mo ay ang harapin ang sarili mo sa salamin. Wika ni Ning, tinitigan niya ang lalaki ng diretsyo sa mata. Hindi pera ang kinuha ko sa'yo. Ang hustisya ang kumuha ng lahat ng ninakaw mo sa ibang tao. Ang kasong estafa, ang falsification of documents, hindi ko yan inimbento. Ikaw ang gumawa ng sarili mong kulungan. Binuo mo yan sa bawat pagsisinungaling mo at sa bawat taong tinapakan mo. Yumuko si Dario, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng katotohanan. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha sa maruming sahig ng bilangguan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Dario ang tunay na kahulugan ng pagkatalo. Hindi dahil nawala ang kanyang yaman, kundi dahil napagtanto niyang ang babaeng itinuring niyang basura ay ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. At ngayon ay hindi na niya ito kailanman mababawi pa. Bakit, Ning? Hikbi ni Dario. Bakit mas pinili mo ang lalaking yun? Dahil ba mas mayaman siya sa akin? Dahil ba mas makapangyarihan siya? Pinili ko siya dahil nakita niya ako, sagot ni Ning.
Tumayo na siya bilang hudyat ng pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Nakita niya ako noon madungis ako, noong puno ako ng putik, at noong wala akong kahit ano. Minahal niya ako, hindi dahil sa kung ano ang pwede kong ibigay sa kanya, kundi dahil sa kung sino ako. Isang bagay na hindi mo kailanman nagawa dahil ang tanging nakikita mo lang ay ang sarili mo. Huminga ng malalim si Ning, tila inilalabas ang huling sako ng pait na natitira sa kanyang dibdib. Patawad, Dario. Pinatatawad na kita, bulong ni Ning. Nanlaki ang mga mata ni Dario sa pag-asa, ngunit agad din itong naglaho sa susunod na sinabi ng babae. Pinatatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang galit sa'yo sa bagong buhay na bubuuin ko. Magbabayad ka sa batas at magbabayad ka sa konsensya mo. Iyan ang huling regalong maibibigay ko sa'yo, ang katotohanan. Tinalikuran ni Ning ang salamin. Ang tunog ng kanyang matatag na mga hakbang sa semento ay umalingaw-ngaw, papalayo sa lalaking nananatiling nakaluhod at umiiyak sa likod ng rehas. Habang naglalakad siya palabas, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Sa labas ng gate ng bilangguan, naghihintay ang isang makintab na itim na sasakyan. Nakasandal doon si Rafael, hawak ang isang buke ng mga sariwang puting rosas. Nang makita niya si Ning, isang malawak at mapayapang ngiti ang sumalubong sa kanya. Lumapit si Rafael at niyakap si Ning ng mahigpit, isang yakap na nagpaparamdam na siya ay ligtas, mahal, at higit sa lahat, sapat. Tapos na ba? Tanong ni Rafael, marahang hinahaplos ang buhok ni Ning. Tapos na, sagot ni Ning. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Wala nang putik, Rafael. Malinis na ang lahat. Sumakay sila sa sasakyan at dahan-dahang umalis, iniwan ang madilim na pader ng bilangguan. Sa kanilang paglayo, isang bahaghari ang unti-unting nabubuo sa abot tanaw, isang simbolo ng bagong simula matapos ang napakahabang unos. Sumikat ang araw sa asyenda ng mga Ilagan sa Batangas, hindi bilang isang saksi sa galit, kundi bilang isang mainit na yakap sa isang pamilyang sa wakas ay nakatagpo na ng kapayapaan. Ang simoy ng hangin ay amoy sariwang damo, at mga bulaklak ng kape, isang samyo na nagdadala ng pangako, ng isang buhay na malayo sa ingay at dumi ng lungsod. Sa malawak na beranda ng kanilang bahay bakasyunan, nakaupo si Luningning sa isang tumba-tumbang gawa sa matibay na nara. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog ang isang sanggo na lalaki, ang kanilang panganay ni Rafael. Pinangalanan nila itong Gabriel, na ang ibig sabihin ay lakas ng Diyos. Pinagmamasdan ni Ning ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Ang bawat hininga nito ay tila isang himig ng pasasalamat sa lahat ng pagsubok na kanyang nalampasan. Hindi kalayuan sa kanila, maririnig ang masayang tawanan ni Sofia habang naghahabulan sila ng kanilang alagang aso sa damuhan. Ang dating batang hindi makapagsalita ay ngayon ay punong-puno ng sigla. Ang kanyang boses ay tila mga kampanilya na nagbibigay ng buhay sa buong asyenda. Huminto ang bata sa pagtakbo nang makita si Rafael na papalapit, bit-bit ang isang tray ng sariwang prutas. Papa! Papa! Tignan mo, ang taas na ng talon ni Bruno! Masayang sigaw ni Sofia. Binuhat ni Rafael ang anak at hinalikan ito sa noo bago naglakad patungo kay Ning. Naupo siya sa tabi ng kanyang asawa, inilapag ang tray at marahang inakbayan si Ning. Ang kanilang mga balikat ay naglapat, isang pagdikit na sumisimbolo sa dalawang pusong, sabay na nabasag, sabay na nanalig, at ngayon ay sabay na naghihilom. Iniisip mo pa rin ba sila, Ning? Mahinang tanong ni Rafael habang nakatingin sa malayo. Huminga ng malalim si Ning. Sa loob ng kanyang silid-aklatan, may isang maliit na bahagi kung saan nakalagay sa isang glass frame ang kanyang lumang puting bestida. Malinis na ito ngayon, wala nang bahid ng putik, ngunit ang mga tahi nito ay nagsisilbing marka ng kanyang nakaraan.
Hindi ito naroon bilang tropeo ng paghihigante, kundi bilang paalala na ang isang tao ay pwedeng madungisan, ngunit hindi kailanman mawawala ng ningning. Hindi na, Rafael, sagot ni Ning. Ang boses ay puno ng kapanatagan. Ang galit ay parang putik sa kamay. Kapag hinawakan mo ito ng matagal, ikaw lang ang nadudumihan. Binitawan ko na ang lahat ng iyon sa pintuan ng bilangguan ni Daroyo at sa kalsadang kinatatayuan ni Doña Elvira. Ang tanghing bitbit ko na lang ngayon ay ang pagmamahal na ibinigay mo at ang pamilyang ito. Tumitig si Rafael sa kanyang asawa. Alam niyang ang sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta naglalaho. Nuit nakikita niya sa mga mata ni Ning na ang babaeng ito ay hindi na kailanman magpapaalipin sa anino ng kahapon. Nagpapasalamat ako sa ulan, Ning. Bulong ni Rafael habang hinahawakan ang kamay ng asawa. Dahil kung hindi dahil sa bagyong yon, hindi kita mahahanap. At kung hindi dahil sa putik na ibinato sa'yo, hindi ko makikita kung gaano kaputi at kadalisay ang iyong puso. Ngumiti si Ning at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Sa bawat tibok ng kanilang mga puso, nararamdaman nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagtayo ng sarili. Hindi ito ang pagkakaroon ng bilyon-bilyong piso, kundi ang pagkakaroon ng isang tahanang puno ng katotohanan at pagtanggap. Sa huling sandali ng hapon, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula sa kahel, patungo sa lila, nanatiling magkayakap ang mag-asawa. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang banal na katahimikan ng isang pusong sa wakas, ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Ang kwento ni Luningning ay hindi na kwento ng isang biktima, kundi isang awit ng muling pagsilang.